Sa isang espasyong napapalibutan ng mga sanga ng puno, tiningnan ng inang dragon ang mga batang may mabibigat na sugat na may mga matang puno ng paghanga at papuri. Kaagad pagkatapos, naganyong tao ito, lumapit sa batang nawalan ng braso, at dahan-dahang tinawag ang pangalan nito na Ash Blake. Maingat na binuhat ng inang dragon si Ash at binigyan ng isang mahiwagang kapangyarihan, na parang isang biyaya. Isang makinang na liwanag ang sumilay sa kanilang paligid habang unti-unting gumaling ang braso ni Ash. Hindi lamang ito na ibalik, kundi isang espesyal na simbolo rin ang lumitaw sa kanyang kamay. Nagbago ang sitwasyon. Sa ilalim ng pulang-pulang buwan, dinala si Ash sa isang silid, maingat na nababalutan ng benda ang kanyang braso. Sa isang tulalang kalagayan, narinig niya ang boses ng isang kakaibang babae sa tabi ng kama, sinusubukang pakalmayan siya. Habang nalilito pa rin at hindi sigurado si Ash sa nangyayari, biglang humiga ang babae sa ibabaw niya. Pagkatapos, marahang hinalikan niya ang katawan nito at ipinaliwanag na ito ay isang ritual dahil siya ay isang taong ipinanganak upang ipagkatiwala sa kanya. Matapos ang mahiwagang deklarasyong iyon, biglang nagising si Ash, hawak ang kanyang bagong silang na braso dahil sa pagkalito at pagkalito sa panaginip na kanyang naranasan. Sa isang akademya, may mga higanting dragon na pumailan lang sa kalangitan, habang ang mga estudyante sa ibaba ay nagsasaya na makapag-aral ng sama-sama. Sa pangunahing bulwagan, siksikan ng mga estudyanteng nagtipon sa harap ng bulletin board, nasasabik sa nalalapit na Aris Dragon Writing Festival. Pagpasok ni Ash sa paaralan, lahat ng mata ay nabaling sa kanya, kasabay ng mga bulungan at tsismis. Kahit sinubukan niyang baliwalain ito, ang lalong paglala ng mga masasakit na salita ay ikinagalit ni Ash. Nang akmang gagantay na sana siya, dumating si Raymond para pigilan siya, kasunod si Max. Nang marinig ang pagkadismaya ni Ash dahil minamaliit siya kasama ang kanyang kaibigan, bumantong hininga si Max at seryosong ipinaalala sa kanya ang isang bagay. Para maibsan ang tensyon, mabilis na binago ni Raymond ang usapan at pinag-usapan ang mga magagandang babae na sasali sa klase, naiwan si Ash na walang magawa at si Max naman ay bumantong hininga sa inis. Nagsimula ang unang klase sa isang lektura tungkol sa Sikoko Emblem, ang simbolo ng ugnayan sa pagitan ng isang amo at ng kanilang dragon. Nang banggitin ng guro na pinapayagan lamang ng mga dragon na sakyan sila ng kanilang napiling amo, ang buong klase ay humarap upang kutsain si Ash. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ng guro ang pagpapaliwanag tungkol sa dalawang bansang Chevron, ang lupain ng mga dragon, at Zephyros, ang lupain ng makinarya at mahika, habang ipinapaalala sa lahat na mahalaga ang karangalan para sa mga mag-aaral ng Anselm at Dragonar Academy. Pagkatapos ng klase, nilapitan ni Raymond si Ash para makipag-usap. Sa sandaling iyon, lumitaw si Sylvia, mariing pinagalitan ang isang grupo ng mga estudyanteng nakaharang sa pintuan, na ikinainis nila. Nang makilala siya ni Ash, tinanong niya si Raymond para kumpirmahin. Mahinahong sumagot si Raymond at ipinaliwanag na si Sylvia Lautremont ay ang pang-apat na anak na babae ng Night Empire, na kilala sa kanyang kahusayan sa akademya ngunit iniiwasan dahil sa kanyang maharlikang kilos. Nang palabas na sila ng silid-aralan at pababa sa bulwagan, tinanong ni Raymond kung sasali si Ash sa Ares Festival. Agad na tumanggi si Ash, sinabing wala siyang kaibigan. Si Raymond, na nagpupumilit pa rin, ay sinubukang makita ang Sikoko ni Ash at hinawakan ang kaliwang kamay nito. Mabilis itong binawi ni Ash at nagbigay ng malabong tugon. Sakto lang, pumasok ang Pangulo ng Student Council na si Rebecca Randall, dahilan para sumugod ang buong estudyante papunta sa kanya sa tuwa. Tumingin si Raymond kay Rebecca ng may paghanga, pinapanta siyang hahawakan ito. Ngumiti si Rebecca sa kanilang direksyon, dahilan para maisip ni Raymond na narinig niya ang lahat. Sinamantala ni Ash ang pagkakataong iyon para makatakas at maiwasan ang gulo. Pagkatapos ng pahinga, nagsimula ang pagsasanay sa pagsakay sa dragon sa bakuran ng paaralan. Dahil wala siyang dragon, kinailangan ni Ash na hiramin si Brigad kay Raymond. Bago magsimula, nagbigay ang guro ng detalyadong mga tagubilin. Sa hudyat, agad na sumakay ang mga estudyante sa kani-kanilang mga dragon at nagsimula ang sesyon ng pagsasanay. Mabagsik na sumugod ang mga dragon sa isa't isa sa labanan. Si Sylvia, na kumokontrol kay Lancelot, ay naglunsad ng walang humpay na pag-atake. Walang magawa ang guro habang si Raymond, na nakatayo sa labas, ay patuloy na nagkokomento ng may sigla. Habang nakasakay si Ash kay Brigad sa sparring match, ang kanyang matinding focus ang nagtulak sa kanya upang mapatalon si Brigad ng masyadong malakas, na bumangga sa Lancelot ni Sylvia, na naging dahilan upang ihinto ang laban. Mabilis na lumapit ang guro upang sawayin si Ash. Nang malapit nang humingi ng tawad si Ash kay Sylvia, sinampal niya ito. Mayabang na sinisi ni Sylvia ang lahat kay Ash, dahilan para makialam at magpaliwanag si Raymond.
Gayunpaman, malamig na sinabi ni Sylvia na patay na ang dragon ni Ash, na ikinagalit niya hanggang sa puntong gusto na niya itong suntukin. Mabilis siyang pinigilan ni Raymond. Hindi umatras si Ash at hiniling kay Sylvia na bawiin ang sinabi nito. Hinamon ni Sylvia si Ash na kung matatalo niya ito sa Ares Festival, hihingi ito ng tawad. Kasabay noon, opisyal nang naitatag ang tunggalian sa pagitan ng dalawa. Nang lumalim ang gabi, muling natagpuan ni Ash ang kanyang sarili na walang magawa sa harap ni Navi. Halatang naiirite siya, ngunit wala siyang magawa habang patuloy siyang tinutokso at sinusuri nito ang kanyang mga kahinaan sa huling gabing ito. Nang sumikat ang sikat ng araw sa bintana, inaantok pa rin si Ash na tinatawag ang pangalan ni Navi nang gisingin siya ni Raymond dahil sa mabilis na pagkatok. Sa Ares Festival, nagbigay si Rebecca ng pambungad na talumpati, inanunsyo na ang mga resulta ng mananalo ay itatala sa mga talaan ng paaralan at magkakaroon ng pagkakataong makipag-date sa kanya. Pagkatapos ay nagbigay si Sylvia ng isang maikli ngunit determinadong talumpati, na direktang tinutukan si Ash, na ipinahayag na ibibigay niya ang lahat kahit na hindi ito isang opisyal na kompetisyon. Nang marinig iyon, nagtsismisan ng mga estudyante, hinayla pa ang iba pa sa usapan, na ikinailang ni Ash. Kaagad pagkatapos, nagsimula na ang karera. Nagtakbuhan ang mga dragon sa iba't ibang balakid mula sa mga lansangan ng lungsod hanggang sa himpapawid. Pagpasok nila sa isang tunnel, nakita ni Ash ang tatlong estudyanteng nakaharang sa dadaanan ni Sylvia, ngunit wala siyang ipinakitang reaksyon. Dahil hindi niya magawang manood ng walang ginagawa, umagit na si Ash. Nagbanggaan ang tatlo at natamba na nagbigay ng pagkakataon kay Sylvia na sumugod, ngunit hindi pa rin siya nag-abalang magpasalamat kay Ash. Kahit nalampasan ang bawat balakid, nanatiling determinado sina Ash at Sylvia na manalo. Pagdating sa isang clearing sa kagubatan, huminto si Ash upang magpahinga at pinalakas ang loob ni Brigad. Dahil alam niyang napagdesisyonan na ang resulta ng tunggalian dahil sa pagkakaiba ng kanilang lahi, hindi nalungkot si Ash kundi natuwa. Bigla, isang kakaibang tunog ang umalangaw mula sa kaibuturan ng kagubatan. Iniwan ni Ash si Brigad at tumakbo papasok. Natuklasan niya ang isang sinaunang guho, at habang papalapit siya, isang boses ang umalangaw na ito ay isang barkong pandigma mula sa Imperium Zephyros. Isang lalaking armado ang lumitaw, dahilan para mag-alala si Ash. Natawa sa tuwa ang lalaki, si Milgauss, at tinanong ang edad ni Ash. Nang marinig ni Milgauss na siya ay 16 na taong gulang, medyo nagulat siya. Agad na naghinala si Ash at nagtanong kung paano niya nalaman ang tungkol sa kanyang si Coco. Malabong sumagot si Milgauss na iyon ay dahil siya ay isinumpa. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang isang batang babae na nagngangalang Anya at inatake si Ash upang protektahan si Milgauss. Agad na tumakas si Ash ngunit hinabol siya. Habang nagpapalitan sila ng mga salita, sinabi sa kanya ni Anya na ang pagkikita nila ay malas niya lamang. Ngunit nang mapigilan niya ito, hindi niya magawang sumuko. Sinamantala ni Ash ang pagkakataon para sipin siya palayo. Nang akmang aatake na naman si Anya, isang pader na bato ang biglang gumuho. Hinayla siya ni Ash pabalik, isinakripisyo ang sarili, at nahulog sa isang bangin. Natigilan si Anya. Lumitaw si Milgauss at sinabihan siyang umalis. Samantala, habang tila nasa bingit ng kamatayan si Ash, ang si Coco sa kanyang kamay ay nagsimulang magliwanag. Naramdaman din ni Milgauss at Navi, sa ibang lugar, ang pag-agos ng kapangyarihan. Noong panahon niya, nakakita si Ash ng isang malaking bilog na bagay na lumulutang sa harap niya. Nang hawakan niya ito, nabasag ito, at nakita ang isang maliit na babae. Habang hawak ang babae, nagtaka si Ash kung bakit tao ito at hindi dragon. Lumitaw ang imahe ni Navi, kasama ang mga mahiwagang salita. Kalahating kumbinsido at kalahating nagdududa si Ash, iniisip kung kaibigan niya nga ba ang babae. Habang nakatitig si Ash kay Aiko, bigla itong nagising na parang galing sa mahabang pagkakatulog, napagtanto ang kanyang awkward na sitwasyon, at walang pag-aalinlangan, sinuntok si Ash, dahilan para lumipad ito diretso sa isang lawa. Nakahawak sa balakang, saway ni Aiko kay Ash habang hubad na hubad. Tumalikod si Ash sa kahihiyan at sinubukang kumpirmahin kung kaibigan nga ba talaga niya ito. Nang makumpirma, tuwang-tuwa si Ash na muling nagpakilala, ngunit natigilan siya nang igiit nito na siya ang amo, hindi siya, na nag-iwan sa kanya na tulala. Ang kwento ay lumipat sa pagpapakilala ng Imperium Zephyros sa Hilaga at Chevron sa Timog. Kasama ang lupain ng mga nagpapalaki ng dragon sa Latramonti at ang Unsleven Academy, kung saan sinanay ang mga may kontrata sa mga dragon, kabilang si Ash. Kinagabihan, palihim na ibinalik ni Ash si Aiko sa kanyang dorm. Pinuna niya ang kwarto nito bilang sira-sira at casual na umakyat sa kama para matulog. Habang mahimbing na natutulog si Ash, biglang idiniin ni Aiko ang kanyang katawan, dahilan para akala niya ay naglalakad lang ito habang natutulog.
Gayunpaman, ang mga kagat nito ang nagpaisip sa kanya ng iba. Hinayaan siya ni Ash hanggang sa magustuhan niya ang amoy nito at mas lalong kinagat dahilan para hindi niya ito matiis. Kinabukasan, nang dahan-dahang binuksan ni Ash ang pinto, naroon sina Rebecca at Max. Kalmadong ipinaliwanag ni Rebecca na naroon lang sila para tingnan ang kalagayan ng kanyang kaibigan. Nang sandaling iyon, nagising si Aiko at binitawan ng kumot dahilan para mahawakan ni Max sa kwelyo si Ash sa galit matapos makita ang mga hindi malinaw na bakas. Nanatiling kalmado si Rebecca na pagtanto niyang hindi sila magkasama sa kama at nilinis ang pangalan ni Ash. Ipinahayag ni Aiko na hindi kailangan ng mga dragon ng damit kaya dali-dali siyang tinakpan ni Ash ng kumot. Iniabot ni Rebecca ang mga damit kay Aiko at nagpatuloy sa pangunahing issue. Hiniling ng Academy kay Professor Cornwell na tumulong sa paglutas ng problema ng kaibigan ni Ash. Ipinaliwanag ni Max na si Cornwell ay isang espesyalista sa pagsusuri ng mga dragon. Pinayuhan ni Rebecca si Ash na panatilihin si Aiko sa loob ng kanyang silid at ipinaalala rito na pumunta sa silid ng suporta sa pangangalaga ng dragon upang makuha ang kanyang allowance. Dahil sa pasasalamat sa tulong, labis na nagpasalamat si Ash sa kanya. Si Aiko, na ngayon ay nakasuot na ng kanyang bago at lubhang kaakit-akit na kasuotan, ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Tuwang-tuwa niyang hinangaan ang kanyang sarili sa salamin, pinupuri ang kanyang sariling anyo habang si Ash ay nakatayong walang magawa. Habang iniisip ni Ash kung ano ang bibilhin nito para sa kanya, isang crepe stand ang nakakuha ng atensyon ni Aiko. Sinabi niyang nagugutom siya dahil hindi pa siya nakakain ng almusal. Sa unang pagkakataon na sinubukan ni Aiko ang crepes, tuwang-tuwa siya at sinabing kakainin niya ang mga ito araw-araw. Nang ipaalala sa kanya ni Ash na kailangang kumain ng karne ang mga dragon, bigla siyang nanghina at bumagsak sa mga bisig nito, sinasabing mainit ang pakiramdam niya. Dahil sa takot, sinubukan ni Ash na dalhin siya sa infirmary, ngunit pinigilan siya ni Aiko. Sa ilalim ng tingin ng mga nakamasid, naging napakaselang ang atmosfera sa pagitan ng dalawa. Nang magdampi na ang kanilang mga labi, biglang lumitaw sina Sylvia at Cosette. Pinagalitan sila ni Sylvia, at nang magpaliwanag si Ash, na natatarantang, biglang humatsing si Aiko, dahilan para aksidenteng masulyapan ni Ash ang isang bagay na hindi dapat niya mahawakan sa ilalim ng palda ni Sylvia, na nagresulta sa isang suntok. Nagalit si Sylvia nang malaman na ang crepe ay may lamang anthar. Mabilis na binigyan ni Cosette ng inumin si Aiko para mabawasan ang konsentrasyon. Ipinaliwanag niya na ang anthar ay parang alak at ang pagpapakain nito sa mga dragon ay ilegal. Naguluhan si Sylvia na nakakalimutan ni Ash ang isang bagay na napakahalaga. Ipinaalala sa kanya ni Cosette ang pangunahing dahilan ng kanilang pagpunta rito. Inamin ni Sylvia na mali siya sa pagsasabing patay na ang kaibigan ni Ash at humingi ng tawad dito. Dahil isa siyang prinsesa, napahiya siya at mabilis na tumalikod at umalis. Nagpaalam si Cosette at sumunod sa kanya. Habang nakatingin sa kanila si Ash nang may paghanga, inilayo siya ni Aiko sa inggit at pinagalitan, hindi niya alam na may palihim na nagmamasid mula sa malayo. Nang lumingon si Ash, nawala na ang figure. Pagkatapos ng kaguluhan, nagpatuloy sina Ash at Aiko sa pamimili. Sa isang tindahan ng damit pambabae, nang tawagin siya ng mga staff bilang nakababatang kapatid ni Ash, galit na hinawi ni Aiko ang kurtina bilang protesta. Kahit na sinusubukan pa rin niya ang mga damit. Pagkatapos mamili, pagod na umupo si Ash malapit sa isang talon kasama si Aiko, na humihingi pa rin ng crepes kahit hindi pa niya nauubos ang mga naubos niya. Habang nagtatalo sila, napagtanto ni Ash na walang pangalan si Aiko. Sinabi niya rito na balak niya itong tawaging Aiko simula pa noong una dahil iyon ang pangalan ng unang kaibigan ng breeder na si Rosa Maria. Nang matanggap niya ang pangalan nito, isang alon ng kapangyarihan ang sumilay mula sa kanya, at ang si Coco sa kamay ni Ash ay nagliwanag na buo ang kontrata sa pagitan nila, at ang kanilang astral flow ay naging isa. Pagkatapos ay pumunta si Aiko sa pampublikong banyo malapit, hindi niya namalayan na may palihim na nagmamasid sa kanya. Habang naghuhugas siya ng kamay, lumitaw ang taong iyon sa likuran niya na may dalang isang bote ng mapanganib na likido. Nabago ang eksena kina Sylvia at Cosette na nag-uusap tungkol sa mga naunang pangyayari, habang si Sylvia ay nahihiyang nagpaliwanag sa sarili. Nang muling magkita sila ni Ash sa nakakailang na sitwasyon sa banyo ng mga babae, agad siyang pinagalitan ni Sylvia. Sumagot si Ash, at sinabing masyadong matagal daw si Aiko sa loob. Mabilis na nag-imbestiga ang dalawa at natagpuan ang sombrero ni Aiko at mga bakas ng pulbos na oren na ebidensya ng pagdukot sa kanya. Naalala ni Ash ang isang kakaibang sensasyon kanina, at iniugnay ito kina Milhouse at Anya. Nahulaan ni Sylvia ang intensyon ni Ash na hanapin si Aiko at sinubukan itong pigilan. Sa unang pagkakataon, ginamit ni Ash ang kanyang si Coco upang paganahin ang astral flow sa ilalim ng gabay ni Sylvia.
Nang itoon niya ang pansin kay Aiko, ang marka ay nagliwanag at lumikha ng bakas ng mga asul na paru-paro na humantong sa daan patungo sa kinaroroonan niya. Sinundan niya siyang mga paru-paro patungo sa isang abandonadong mansyon. Habang sinusubukan niyang buksan ang pinto, napansin ni Sylvia ang isang mahiwagang bilog na may mga batong oren sa mga halijing bato. Nang mabuksan ni Ash ang pinto, dali-dali silang pumasok, hindi na malaya na nagsimula ng umilo ang mga bato. Samantala, sa isang laboratorio, nagising si Aiko na mahigpit na nakagapos. Hinangaan ng babaeng dumukot sa kanya, si Angela, ang kanyang kapangyarihan at isiniwalat na ang kanyang layunin ay mag-eksperimento kay Aiko upang maunawaan kung bakit may anyong tao ang mga dragon. Nagulat si Angela nang mas matalino si Aiko kaysa sa ibang mga dragon at nagpasyang hiwain ang katawan nito. Sakto lang, dumating si Ash at ang iba pa. Sinira ni Sylvia ang bakal na pinto, kaya napilitan si Angela na huminto. Galit na galit si Ash at humingi ng paliwanag. Kalmadong sumagot si Angela na kumikilos siya ayon sa utos ng akademya. Nakilala ni Sylvia kung sino siya, at nang maalala ni Ash ang mga sinabi ni Rebecca, mamulong siya nang hindi makapaniwala. Ipinaliwanag ni Angela ang kanyang mga dahilan, ngunit tumanggi si Ash na tanggapin ang mga ito at hiniling na ibalik niya ang Aiko. Agad na ipinakita ni Angela ang isang imbak ng pulbos ng Oren bilang kanyang tunay na kahangahangang gawa na naging dahilan upang yumanig ang buong mansyon. Dahil sa magnetic field ng orakulo, hindi makalapit ang mga dragon. Pagkatapos ay tumawag siya ng isang mahiwagang bilog na nagpatulog kina Sylvia at Cosette. Sinubukan ni Ash na pigilan ang antok ngunit kalaunan ay bumagsak din. Ang mga kilos ni Angela ay hindi dulot ng mali siya, ayaw niyang saktan ng isang taong may marka ng mangangaso ng dragon. Habang lumuluha, sumigaw ng malakas si Aiko na nagpagana sa astral flow na umalingaw kay Ash at gumising sa kanya. Sa isang indayog lang ng kanyang braso, winasak ni Ash ang magic circle at winasak ang Oren. Gulat na pinanood ni Angela si Ash habang papalapit sa kanya ng may napakalaking presensya. Tumakbo si Aiko papunta sa kanya, humahagulgol ng hindi mapigilan, saka sumuntok ulit sa ikatlong bahagi ng episode. Pagkatapos ng nakakapagod na araw, bumalik si Ash sa dorm, umupo sa tabi ng natutulog na si Aiko at naghihinagpi sa kawalan ng paniniwala na totoong nangyari ang lahat. Inulit niya ang parehong tanong mula kanina, ngunit sa pagkakataong ito ay marahang hinaplos ang buhok nito ng may kapayapaan ng loob. Kinabukasan sa paaralan, hinabol ni Raymond si Ash, at tinanong tungkol sa mga chismis noong nakaraang araw. Noong una, natarante si Ash, akala niya si Angela ang tinutukoy ni Raymond, ngunit nakahinga ng maluwag ng si Sylvia ang nabanggit. Hinala naman ni Raymond ang reaksyon ni Ash, ngunit hinayaan na lang niya. Hindi inaasahan ni Ash at Sylvia na si Angela ang magiging bagong guro nila. Habang tuwang-tuwa ang iba sa klase, sina Ash at Sylvia naman ay kinilabutan at hindi naniniwala. Sa sandaling iyon, sa loob ng silid ng student council, si Rebecca ay nakasandal malapit kay Ash sa ilalim ng isang napakalihitimong pagkukunwari. Pagkatapos ay nagbigay siya ng isang nakakagulat na anunsyo na nag-iwan kay Ash na parehong nataranta at takot. Sa ilalim ng gulat na tingin ni Ash, yumuko si Rebecca at tinapos ang kanyang sasabihin. Lumabas na iniimbitahan siya nito na sumali sa student council. Samantala, marahan na inaayos ni Sylvia si Lancelot, marahang nagpapahayag ng pasasalamat sa presensya nito, na nagbigay daan sa kanya upang maging isang tagapagsanay ng dragon. Sa sumunod na sandali, tahimik niyang naalala ang pangako niya noong bata pa siya na maging isang mahusay na Dragon Knight kasama si Ash. Parang nararamdaman ang pagbabago ng kanyang kalooban, magiliw na hinawakan ni Lancelot ang ulo ni Sylvia, sinusubukang aliwin ito. Habang inaalo ni Lancelot, biglang naikuyom ni Sylvia ang kanyang kamao sa galit sa ginawa ni Ash na pagsakay sa isang dragon. Naputol ang kanyang pag-iisip ng isang sigaw na puno ng takot. Lumabas na isang dragon ang nakatakas. Walang pag-aalinlangan, sumugod siya sa kung saan nagtitipon ang mga gwardya at ipinaalam sa kanya na tumakas na si Estrada. Sa gitna ng awkward na kapaligiran sa pagitan ni Ash at Rebecca sa silid ng student council, napansin niya ang pagkabalisa nito at mabilis na ipinaalala sa kanya ang mga kakaibang taong nakasalamuhan niya, na para bang gusto niya itong hikayatin. Nang hindi siya binigyan ng pagkakataong sumagot, sinimula ni Rebecca na ipaliwanag ang hindi pagkakaunawaan ng Zephyros Empire tungkol sa akademya, pagkatapos ay mariing idiniin ang sarili niyang mahalagang papel. Bumalik sa seryosong tono, formal na inanyayahan ni Rebecca si Ash, kahit na nalilito pa rin ito. Biglang tumunog ang level 2 emergency alarm na nagpaalerto sa kanilang dalawa. Nagmadali silang pumunta sa bintana para tingnan ang sitwasyon sa ibaba. Ang nakita ni Ash at Rebecca ay si Sylvia na sinusubukang sumakay kay Estrada, na ikinagulat ni Ash. Mahinaong ipinaliwanag ni Rebecca na hindi matiis ni Sylvia ang matalo at gusto niyang talunin si Ash anuman ang mangyari.
Pagkatapos niyang sabihin ang kanyang sasabihin, binuksan niya ang bintana at tumalon palabas. Kasabay nito, tinawag niya si Chelaine at binuksan ang armor na ginawa nito. Samantala, sa parke, masayang kumakain ng pancake si Aiko. Kasabay nito, inaalala pa rin ni Ash ang dalamhati ni Sylvia matapos matagumpay na makontrol ni Rebecca si Estrada. Nang makitang humiwalay si Ash, dumilim ang ekspresyon ni Aiko, galit na hinailan niya ang tainga nito, dahilan para mapasigaw ito sa sakit at magmakaawa. Bigla siyang naging mausisa sa dami ng taong nagkukumpulan sa paligid ng estatwa ng bayaning si Durham. Mabilis na ipinaliwanag ni Ash kay Aiko ang kwento sa likod ng nakaraan ng estatwa. Ang kanilang mapaglarong eksena ay nahadyap ng mga mata ni Anya, na nakamasid mula sa malayo, nag-aalala kung paano niya ipapaliwanag ang lahat kay Milgauss. Sumunod, dinala ni Rebecca sina Ash, Sylvia, at Aiko sa Dragon's Claw Tavern upang pag-usapan ang ideya ng pakikipag-date sa panahon ng Dragon Racing Festival. Sa panig ni Anya, habang siya ay nawawala sa pag-iisip, si Milgauss ay patuloy na nagtatanong tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa lungsod. Habang ipinapakita ang kanyang pagkamangha sa kung gaano kapayapa ang lugar, hinugot niya ang isang mahiwagang espada at tinawag si Necromancer. Ang paglitaw nito ay agad na nagpaalerto kay Aiko na may mali. Ang mga mamamayan ng lungsod ay natakot at patuloy na nagsitaka sa takot dahil sa napakalaking kapangyarihan ni Necromancer. Walang pag-aalinlangan, sumugod ang grupo ni Ash at natuklasan na ang laman nito ay nabubulok na. Ang nakakatakot na mapanirang kapangyarihan ng nilalang ay nag-iwan kay Sylvia na natigilan, at bumagsak pabalik sa lupa. Taglay ang walang hanggang lakas ng loob, sumugod si Aiko at direktang hinarap si Necromancer. Sa mga mata ni Ash, puno ng pagkagulat at pag-aalala, pinakawala ng nilalang ang mga galamay nito na mahigpit na nakabalot sa kanya, at taglay ang napakalaking lakas, pinunit ni Necromancer ang ilang piraso ng damit ni Aiko. Pagkatapos noon, sa isang suntok lang, muntik nang mawasak ang buong lungsod. Mabuti na lang at nagawa ni Rebecca na magbago gamit ang kanyang archgear at nahadlangan ang atake ni Necromancer. Tinawag niya ang kanyang maalamat na sibat at inihagis ito diretso sa nilalang. Hindi nasira ng sibat ang pag-asa ni Ash at direktang tumago sa ulo ni Necromancer. Ngunit sa kasamaang palad para kay Rebecca, sa isang kisap mata, muling bumangon ito at naglunsad ng isa pang pag-atake sa kanya. Nang mapagtanto niyang lumalala na ang sitwasyon, mabilis na hinarang ni Rebecca ang pag-atake at inutusan si Ash na kunin si Sylvia at umalis doon. Nang marinig ito, agad na tumakbo si Ash palapit kay Sylvia, sumigaw ng malakas na parang sinusubukang gisingin siya mula sa kanyang matinding takot. Nang makita ang kanyang kaduwagan, sinampal ni Ash si Sylvia para sa lahat upang bumalik siya sa kanyang katinoan. Tila gumana ang sampal. Agad niyang hiniling kay Lancelot na lumapit kay Necromancer at iligtas si Aiko, na nakalunok na. Hindi na nagdalawang isip pa si Sylvia at tinawag si Lancelot gaya ng inaasahan ni Ash. Sa loob ng Necromancer, mahigpit pa ring nakagapos at pinahihirapan si Aiko ng mga galamay nito. Maya-maya pa, nagising siyang tulala, nakita si Novi na kalmadong nakaupo sa itaas at nagpapakilala ng sarili. Pagkatapos ay ikinumpas ni Novi ang kanyang kamay upang ipakita kay Aiko ang kakilakilabot na sitwasyon ni Ash habang sinusubukan nitong paamuin si Necromancer. Nanatiling kalmado ang mukha ni Novi habang hinihintay niyang mapagtanto ni Aiko na ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang gumawa ng angkop na archgear para kay Ash. Kasabay nito, sa labas ng labanan, si Ash ay nahihirapan pa ring lumaban ng may matibay na paniniwala na buhay pa si Aiko. Nang marinig ang kanyang determinadong boses, lalong nag-alab ang loob ni Aiko, at sa isang kisap mata, nakalikha siya ng isang kumpletong archgear na may lahat ng kinakailangang aksesorya at mahika. Sa mapanganib na sandaling iyon, ibinigay ni Aiko ang archgear kay Ash, na agad na nakipagsabayan kina Lancelot at Sylvia ng may kahangahangang koordinasyon. Sa loob ng gusali, alam na ni Milgauss na matatalo siya sa laban na ito, ngunit mahinahon siyang tumalikod at naglakad palayo, matapos makakuha ng ilang kawili-wiling impormasyon. Sa kalangitan, mahusay na sumakay si Ash sa ibabaw ni Necromancer. Bilang katuparan sa huling hiling nito, agad niyang tinawag ang banal na espada at binigyan ng pangwakas na suntok si Necromancer. Nang mabasak ito, malayang nahulog sa kalangitan sina Ash at Aiko, ngunit masayang naghawak kamay ang dalawa, pakiramdam nila ay mas nagkaintindihan na sila. Ang madilim na kapangyarihang nananatili sa kalangitan ay unti-unting naglaho na nagpapakita ng nakamamanghang paglubog ng araw. Pagbalik sa opisina ng Student Council, mabilis na inimbitahan ni Rebecca sina Ash at Sylvia na sumali sa Student Council, at pareho silang pumayag. Pagkatapos nito, hinalikan niya ang bawat isa sa kanila sa pisngi bilang bahagi ng ritual ng induction at itinaas ang kanyang baso upang simulan ang welcome party para sa mga bagong miyembro. Sa tawag ni Rebecca, itinaas ng lahat ng nasa konseho ang kanilang mga baso at sumigaw ng kanilang mga hiyawan.
Sa isang madilim na kagubatan, si Sylvia, na nasugatan sa binti, ay nakaupo sa ilalim ng isang malaking puno. Isang batang lalaki na halos kasing edad niya ang lumitaw. Tiningnan niya siyang sugat sa kanyang binti at sinabing sa ganoong pinsala, dapat na siyang tumigil sa paghahanap sa inang dragon. Gayunpaman, kailangan ng babae ng kaibigan para lumakas at sinabing hindi siya susuko. Sinabi ni Ash na babuhitin siya nito, at silang dalawa ay magkasamang hahanapin ang inang dragon. Iyon ang alaala ni Sylvia. Noon, 7 taong gulang pa lamang siya, noong panahon ng mga ulila, kung kailan ang inang dragon ang nagbigay ng mga kaibigan sa sangkatauhan. Nagtataka si Sylvia kung ano na ang hitsura ng kaibigang iyon ngayon. Nang makitang lumipat si Ash sa dormitoryo, mahimbing na natutulog si Echo sa kama, habang si Ash naman ay natamba sa isang tambak ng kalat sa sahig. May nakita siyang isang stuffed dragon at binuhat ito. Mukhang nag-iisip si Ash, ngunit wala siyang maalala tungkol dito. Sa paaralan, ipinakilala ni Rebecca, presidente ng konseho ng mga estudyante, ang 3 bagong miyembro ng konseho ng mga estudyante ni Ansel ng Endragonar Academy. Ang unang nagsalita ay si Sylvia, isang miyembro ng komite ehekutibo. Bilang isang baguhan, inaasahan niyang magkakamali at umaasang matuto mula sa lahat. Ang sumunod ay ang pinakamagulong estudyante ng akademya, si Ash, na siyang namamahala sa mga pangkalahatang gawain. Inamin niyang hindi siya sigurado kung paano siya makakatulong, ngunit sinabi niyang gagawin niya ang kanyang makakaya. Panghuli, nariyan si Echo, ang humanoid dragon na babae, ang kaibigan ni Ash. Binihisan siya ni Cosette ng isang nakasisilaw na damit at napakaganda niya habang lumalabas upang batiin ang lahat. Itinaas ni Echo ang kanyang mga kamay sa isang kilos na parang kuko at nagpakawala ng isang nakakatuwang ungol na nagpahagalpak sa tawa ng lahat. Maya-maya, sa pasilyo ng paaralan, namula si Echo at kinundena ang paggawa ng isang dragon na katatawanan sa publiko bilang isang hindi mapapatawad. Pumasok si Ash para ipaliwanag na gusto lang tumulong ni Cosette, at nagtawanan ang mga tao dahil nakita nilang kaibig-ibig siya, hindi para kutsain. Ang una niyang gawain bilang miyembro ng Student Council ay tanggalin ang lahat ng flyers na nakapaskil sa mga bulletin board ng walang pahintulot. Inabot ni Echo ang isa para tanggalin at mahigpit na nagbabala na utos lang niya ang pinapayagang sundin, wala nang iba. Tiningnan niya ang flyer na hawak niya, nagtataka kung sino ang Silver Knight. Ipinaliwanag ni Ash na ang Silver Knight ay isang maalamat na bayani sa nobelang Holy Dragon Knight, ang tumalo sa Necromancer at nagligtas sa lungsod. Nagulat si Echo na hindi ba ito ang fan club ni Ash. Napakamot si Ash sa ulo at nahihiyang tumawa. Lumipat ang eksena sa kung saan sa labas. Isang kabayo ang tumakbo ng napakabilis. Sa itaas, isang hugis dragon na sasakyang panghimpapawid ang nagpaputok ng nakamamatay na mga bala ng kanyen na umatake sa mga tumatakas na bandido sa ibaba. Isa sa mga bandido ang nakakita ng isang figure ng tao sa di kalayuan at mabilis na nagbabala sa kanyang mga kasama na ito ang Iron Blood Valkyrie. Siya ay may mahabang blonde na buhok at malamig na asul na mga mata, at agad siyang sumugod. Nang makita ito, inutusan ng bandido ang kanyang mga tauhan na barilin siya. Gayunpaman, sa pamamagitan ng mabilis na mga hakbang ng paa, madaling naiwasan ng Iron Blood Valkyrie ang lahat. Hawak ang isang malaking espada, ipinahayag niya na lilipulin niya ang mga bandidong peste na nagdudulot ng kaguluhan sa bansa. Ilang pagindayog lang ng kanyang espada, at natapos na niya ang misyon. Pagbalik sa paaralan, sa silid-aralan, lumapit si Raymond para tapikin si Echo sa ulo at pinuri ang ganda nito sa suot na damit. Nang mabanggit ito, nagalit si Echo at sinuntok ng malakas si Raymond sa mukha. Sakto namang pumasok si Jessica at nagpakilala bilang presidente ng Silver Knight Fan Club, kasama si Lynette bilang vice-presidente. Ipinaliwanag ni Jessica na dahil hindi pa nila nakikilala ang Silver Knight, pumunta sila rito para kumuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa kanilang idolo. Tinanong niya kung mayroon sa klaseng ito ang nakakita sa bayaning tumalo sa Necromancer. Tumayo si Sylvia at sinabihan silang umalis dahil magsisimula na ang klase bilang miyembro ng Executive Committee ng Student Council. Tumawa ng may pagmamataas si Jessica, binaliwala ang awtoridad ni Sylvia at inakala na hindi nito naiintindihan ang kanyang malaking ambisyon. Hindi maintindihan ni Sylvia ang kanyang sinasabi. Pagkatapos ay ibinunyag ni Jessica ang kanyang ambisyon na magkaroon ng anak sa Silver Knight. Ang nakakagulat na pahayag na ito ay nagpatigil kina Ash at Sylvia at nagdulot ng matinding galit kay Echo. Mabuti na lang at mayroon pa ring isang matinong tao sa fan club. Itinaas ni Lynette ang kanyang salamin at binatikos ang deklarasyon bilang isang paglabag sa sagradong tuntunin ng club tungkol sa kawalang kasalanan, katapatan, at kagwapuhan. Agad na binawi ni Jessica ang kanyang pahayag at pinatawad siya ni Lynette. Pagkatapos ay isiniwalat ni Lynette na naroon si Sylvia noong insidente ng Necromancer.
Agad na tinanong ni Jessica kung kilala niya ang Silver Knight, ngunit wala siyang natanggap na sagot. Sa sandaling iyon, sinabihan siya ni Ash na umalis dahil nagsimula na ang klase. Pagkatapos ay lumitaw si Rebecca, gustong makipag-usap sa student council, ngunit mayabang na hiniling ni Jessica na ibunyag niya ang lahat tungkol sa insidente ng necromancer. Hindi dapat takutin si Rebecca, humakbang siya paharap at bumulong sa tainga ni Jessica. Natarante si Jessica at tinawag ang buong club na umalis. Muling nagulat ang lahat. Sa silid pulungan ng konseho ng mga estudyante, nalaman ni Ash na hindi isang maharlika si Jessica. Ipinaliwanag ni Rebecca na ang pamilya ni Jessica ay naglingkod sa kanyang sambahayan ni Randall sa loob ng maraming henerasyon, at ganoon niya ginamit ang mga banta para kontrolin ang babae. Sa katotohanan, si Jessica ay isang mabuting anak, ngunit ang kanyang labis na pagnanais na maging isang maharlika ang nagtulak sa kanya na kumilos ng hindi makatwiran. Sa bansang ito, ang mga arko ay itinuturing na mga maharlika, at kung ang isang karaniwang tao ay magpakasal sa isang Silver Knight, sila ay magiging isang maharlika. Nagbabala si Rebecca na kung malalaman ni Jessica na si Ash ang Silver Knight, hindi siya titigil para makuha ang seed nito. Namula si Sylvia, habang si Iko, na inosente pa rin, ay hindi maintindihan ang ibig sabihin ni Sid. Tumanggi si Ash na ipaliwanag ito sa kanya, kaya kinailangan ni Iko na gamitin si Draegyard para malaman mismo. Nang malaman niya ang kahulugan ng Sid, namula rin siya. Pagkatapos ay lumipat si Rebecca sa pangunahing paksa. Pupunta si Prinsesa Veronica sa Unsleven upang siyasatin ang resulta ng labanan kay Necromancer. Nang marinig na darating ang kanyang kapatid, napasigaw si Sylvia sa takot at nagtago sa ilalim ng mesa. Sa labas, matapos harapin ang mga bandido at samahan sila papunta sa airship, binago ni Veronica ang kanyang direksyon upang tumungo kay Unsleven. Sabik na sabik siyang makilala si Sylvia. Sa maingay na kalye na puno ng mga tao, nagbalat kayo si Anya bilang isang cute na flower girl, tahimik na pinagmamasdan ang kanyang paligid, umaasang mahanap ang taong tumalo kay Necromancer, ayon sa utos ni Milgauss, ngunit mas mahirap ito kaysa sa inaasahan niya. Ang tawanan sa paligid niya ay nagparamdam sa kanya na bigla siyang wala sa lugar sa gitna ng masiglang lungsod. Pagbalik sa paaralan, nanatiling malungkot at nalulumbay si Sylvia. Hinula ni Ash na dahil iyon sa narinig niyang darating si Veronica. Nagpa siya si Cosette na sabihin sa kanila ang dahilan. Bagamat hindi isang breeder si Veronica, taglay niya ang lakas na hindi kapanipaniwala at pambihirang husay sa espada, kaya naman tinaguri ang Iron Blood Valkyrie siya. Dahil sa kanyang malupit na kalikasan, maraming nakamamatay na. Sesyon ng pagsasanay ang isinailalim ni Veronica kay Sylvia, isa na rito ang pag-survive sa bundok. Simula noon, si Veronica ay naging isang nakakatakot na trauma sa isipan ni Sylvia. Pagkatapos ng klase, gusto ni Ash na aliwin si Sylvia, ngunit malamig siyang tinanggihan nito. Pagbalik sa kanyang silid, sa ilalim ng liwanag ng kandila at may lavender essential oil na tumutulong para mapakalma ang kanyang isipan, mapaglarong minasahe ni Cosette si Sylvia upang matulungan itong mag-relax at makatulog ng mas maayos. Kinabukasan, maagang nagpalit ng damit si Sylvia, inalala ang pangakong ginawa niya sa kanyang kaibigan noong bata pa siya na magiging isang mahusay na kabalyero. Sa mga tarangkahan ng kastilyo, magalang na hinintay ng lahat ang pagdating ng Grand Prinsesa Veronica. Sinabihan ni Ash si Aiko na maging maayos ang kanyang kalagayan, nangakong bibilhan siya ng crepe kung dadating siya. Nang akala niya ay hindi darating si Sylvia, bigla itong sumulpot, sinasabing ayos lang siya, at sumali sa hanay ng mga bisita para kay Veronica. Ang Sylvanus Airship, ang personal na barkong pandigma ni Veronica, ay lumitaw sa kalangitan. Tumatakbo ito gamit ang enerhiya ng Millennium, isang fossil ng 1,000 taong gulang na dragon. Nang lumapag ang barkong pandigma, lahat ay magalang na bumati kay Veronica. Bumaba si Grand Prinsesa Veronica sa barkong pandigma at agad na hinanap si Sylvia. Lumabas si Sylvia upang salubungin ito at lumapit sa kanyang nakatatandang kapatid na babae. Kahit matagal na silang hindi nagkita, galit na inakusahan ni Veronica si Sylvia ng panlilinlang sa kanya at sinaktan ito. Mabilis na umiwas si Sylvia, nakangiting tinanggal ang kanyang maskara. Lumabas na si Cosette pala ang nakabalat kayo. Sa sandaling iyon, nagmadaling lumapit ang tunay na Sylvia para bayaran siya. Nang makita ang seryosong ekspresyon ng kanyang kapatid, nang inig sa takot si Sylvia. Pinarusahan ni Veronica ang kanyang kapatid sa harap mismo ng lahat, hiniwa ang kanyang espada at pinunit ang uniforme ni Sylvia. Napahiya si Sylvia, yumuko upang takpan ang kanyang katawan, habang si Veronica ay paalitang ininsulto at minamaliit siya. Mabilis na lumapit si Cosette upang takpan si Sylvia ng isang Amerikana. Hindi na nakatiis si Ash at nagsalita, tinanong kung ang pagpapakita ng kahihiyan sa pamilya sa publiko ay pag-uugali ba ng isang tunay na kabalyero.
Gayunpaman, napagtanto ni Veronica na si Ash ay si Ash Blake at agad na inutusan si Glenn na isama ito. Ang eksena ay napunta sa isang sirang bahay sa isang bundok kung saan nagsusulat si Anya ng isang liham ng may isang batang lalaki na sumugod upang magulat ng masamang balita. Dumating na ang Iron Blood Valkyrie sa Unsleven at ang mga tao ng Tantalos ay pumasok sa lungsod upang maghayganti. Nagmamadaling bumaba si Anya sa bundok upang pigilan sila. Pagbalik sa Sylvanas, nakasuot si Ash ng damit pangkatulong. Nagpakilala si Primrose bilang ang taong namamahala sa pagsasanay sa kanya. Gayunpaman, napaka-clumsy ni Primrose kaya hindi niya magawa ang sarili niyang mga gawain, lalo na ang pagtuturo kay Ash. Pagkatapos ng isang nakakapagod na sesyon ng pagsasanay, bumagsak si Ash sa mesa dahil sa pagod at nakakita ng ilang mga libro tungkol sa mga maalamat na Dragon Knight kaya casual siyang kumuha ng isa para basahin. Sa dormitoryo ng paaralan, inilapag ni Sylvia ang kanyang punit-punit na uniforme sa kama, habang ang saway ng kanyang kapatid ay paulit-ulit pa rin sa kanyang isipan. Samantala, si Ash ay nakatuon sa pagbabasa ng libro nang aksidente niyang mabangga ang umaapaw na tray ng prutas ni Primrose, dahilan para mamula ito at humingi ng paumanhin ng alanganin. Ipinalam ni Primrose sa kanya na gusto siyang makilala ni Veronica. Gayunpaman, bago makita ang apong prinsesa, kinailangan muna ni Ash na maghubad dahil ang tagpuan ay isang mainit na bukal na itinayo sa loob ng barkong pandigma ng Sylvanas. Nauna nang nagpakita si Primrose, nakatayong hubad sa harap niya, pagkatapos ay sinemyasan ng iba pang mga katulong na lumapit at habarin ang mga damit ni Ash. Kasabay nito, sina Rebecca at Professor Angela, na parehong nakabalot ng mga tuwalya, ay papunta rin upang salubungin si Veronica. Hindi napigilan ni Ash ang mga katulong at ang kanyang huling piraso ng damit ay itinapon. Sa malaking paligan, nagtanong si Veronica tungkol sa insidente ng necromancer. Inisip ni Rebecca na maaaring ito ay pinaplano ng imperyo. Ipinaliwanag ni Professor Angela na isa itong halimaw na nilikha sa pamamagitan ng pagsasama ng mahika at alkemiya. Naniniwala si Veronica na isa itong sabuatan ni Zephyros, bagamat walang matibay na ebidensya. Sa sandaling ito, nagtataka si Ash kung bakit siya kailangang naroon, ngunit walang ibinigay na paliwanag si Veronica. Lumulutang si Iko, lasing sa Antar, at naliligo. Nadismaya si Veronica na ang hindi kahangahangang duho na ito ang siyang tumalo sa necromancer. Sakto namang pumasok si Sylvia, nagulat nang makita si Ash at ang presidente ng Student Council na si Rebecca, habang masayang binati ni Primrose ang kanyang nakababatang kapatid na si Cosette. Pagkatapos ay magkasamang inalagaan ng magkapatid ang lasing na si Iko. Ipinahayag ni Veronica na napagpasyahan niyang ayusin ang pakikipagtipan kay Sylvia. Dahil si Julius ay binitay dahil sa pagpatay sa dragon matapos niyang manahin ang trono, ang maharlikang pamilya ay kasalukuyang walang kahalili, at si Veronica mismo ay nakatuon lamang sa mga gawaing militar. Kaya't nagpasya siyang ipakasal si Sylvia kay Glenn Maguire, isa sa kanyang mga kabalyero. Gayunpaman, ang pangarap ni Sylvia ay maging isang Archdragonar kasama si Lancelot. Itinuring ni Veronica na kahangalan ang pangarap na iyon, lalo na kung isa sa alang-alang ang pangyayaring necromancer. Hindi nakapagpigil si Ash at ipinagtanggol si Sylvia, sinasabing kung wala ang kanyang Lancelot, hindi niya matatalo ang necromancer. Hindi niya maintindihan kung bakit hinusgahan ni Veronica ang lakas ni Sylvia nang hindi man lang ito nakikita. Nakangiting sinabi ni Veronica na magkakaroon ng kompetisyon bukas, at umaasa siyang mapapatunayan ni Sylvia kung ano ang halaga ng kanyang pangarap. Kinabukasan, sa malawak na arena, nakahanda na ang mga naglalakihang dragon para sa paligsahan. Mula sa observation deck, gusto sanang bumaba at maglaro ni Iko ngunit hindi niya magawa. Sinisi niya ang sarili niya sa pagsilang sa ganoong anyo. Inalo siya ni Veronica, na sinasabing balang araw ay matutuklasan niya ang dahilan. Sa arena, tumunog ang pito bilang hudyat ng pagsisimula ng laban. Isang bola ang inihagis sa ere. Nasalo ni Sylvia, sakay ni Lancelot, ang bola at nalusutin ang depensa ng kalabang koponan. Ngunit nang malapit na siyang maka-score, isang higanting pulang dragon ang nakaagaw ng bola at ang kalabang koponan ang unang naka-score. Ganito rin ang naging resulta sa sumunod na round. Pinangunahan ni Sylvia ang pagsalakay ngunit hindi niya nalampasan ang mabilis at bigla ang pag-atake ng pulang dragon na si Tulane. Sa huli, parehong natamba sina Lancelot at Sylvia. Nang matauhan siya, natagpuan ni Sylvia ang sarili sa kanyang silid, binuhat pabalik ni Ash. Labis siyang nalungkot sa kanyang pagkawala. Sa sandaling iyon, kumatok si Rebecca at pumasok, dala ang isang panauhin na si Glenn. Dumating ito sa utos ni Veronica na dalawin si Sylvia. Ipinalam niya rito na bibisita si Veronica sa lungsod kinabukasan. Ngunit hindi siya pinayagang sumama kay Sylvia. Sa halip, kinailangan niyang pumunta ng mag-isa sa simbahan ng Valeria upang manalangin at magsisi. Bago umalis si Glenn, tinanong ni Sylvia kung gusto ba talaga niya itong pakasalan.
Gayunpaman, sinabi ni Glenn na susundin niya lang ang utos ni Veronica. Dahil sa galit ni Ash sa kanyang kaibigan, lumapit siya upang questionin ang saloobin ni Glenn. Pero para kay Glenn, ang mga utos ni Veronica ay ganap, kahit na utusan pa niya itong mamatay, susundin niya ito. Ipinaalala rin ni Glenn kay Ash na alamin ang kanyang lugar at itigil ang pagiging arrogant. Napagtanto ni Sylvia na nagbago na si Glenn simula nang patayin ni Julius ang dragon na si Slane. Tinanggap ni Veronica si Glenn dahil may kapangyarihan itong kontrolin ang isang kabalyerong kasing husay niya. Ipinaalam ni Rebecca kay Ash na magpupulong ang konseho ng mga estudyante kinabukasan upang talakayin ang Royal Observation Event. Hindi inimbitahan si Sylvia dahil sugatan pa rin siya. Kinabukasan, pumunta si Ash sa meeting room ng Student Council at bigla siyang hinarap ni Aiko. Lasing na lasing siya sa Antar Candy, nag-iinit ang katawan niya at mahigpit na nakakapit kay Ash. Mabilis siyang itinulak nito palayo pero inosenteng itinaas ni Aiko ang palda niya at nakita ang panloob na damit na halatang hindi bagay sa isang bata. Kalaunan, natagpuan ni Ash ang candy na Antar sa bibig ni Aiko. Ngunit sa halip na iluwa ito, itinulak niya ito sa bibig ni Ash kasabay ng isang banayad na halik pagkatapos ay nakatulog ng mahimbing. Ang nagbigay kay Aiko nito ay si Rebecca pala. Tatlo lang ang tao sa silid, sina Ash, Max, at Rebecca at ang presidente ng Student Council ay nagpahayag na susundan nila si Veronica. 5 taon na ang nakalilipas, sinubukan ng Panginoon ng bundok na patayin si Veronica, ngunit nabigo, at pagkatapos ay nawala ng walang bakas. Sa pagkakataong ito, ang kailangan nilang bantayan ay si Avoca, isang kriminal na mataas ang antas na wanted. Kinabukasan, habang abala ang mga taga-bayan sa pagkukumpuni ng lungsod, dumating si Veronica. Nagalit si Aiko dahil nasira ang paborito niyang tindahan ng crepe. Sinabi ni Ash na baka hiramin niya ang arko nito at nangakong bibilhan siya ng maraming crepe. Samantala, sa simbahan ng Valeria, same time na nananalangin at nagsisisi si Sylvia. Bigla niyang narinig ang boses ni Jessica na nananalangin para makatanggap ng binhi mula sa kabalyerong pilak. Pinuna siya ni Sylvia na sinasabing si Santa Valeria ay isang tagapag-alaga ng hustisya, hindi isang patron ng pagbubuntis. Habang nagtatalo ang dalawa, sumabog ang kisame ng simbahan at bumaba ang isang malaking dragon, at nakatayo sa likod ng dragon ay walang iba kundi si Avoca, ang mataas na antas ng kriminal na pinaghahanap. Nagbalik tanaw ang mga nakaraang eksena na nagpapaliwanag kung bakit naroon si Sylvia sa simbahan at kung bakit naroon din si Avoca. Isang itim na haligi ng usok ang pumailang lang mula sa isa sa mga gusali na nakakuha ng atensyon ng maraming dumadaan, kabilang ang grupo ni Ash at Veronica. Si Glenn, na nakatayo sa tabi ni Veronica, ay lumingon at kinausap siya sa tono na parang pinagtitibay ang kanyang pagbabalik. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod ang babae, sinusubukang umalis, ngunit pinigilan siya ni Ash, na may sinabi tungkol sa posibleng pag-alis ng prinsesa, ngunit ang tingin ni Veronica ang nagbigay sa kanya ng tunay na sagot. Lumipat ang eksena sa barko ng Sylvanus, kung saan lumitaw sa screen ang isang senadorias mula sa simbahan ng Valeria na dumaan sa Avoca. Maging si Ash ay nagulat sa muling pagpapakita nito. Nagpalitan ng mga salita sina Avoca at Veronica, ngunit isang nakakagulat na tanawin ang ipinakita ni Avoca kay Jessica na nakatali, nakasuot lamang ng panloob, at may kaawa-awang ekspresyon sa kanyang mukha. Isang bomba ang nakalagay sa ilalim mismo ng kanyang mga paa. At hindi lang iyon, nakabihag si Avoca ng isang buong grupo ng mga tao para gamitin bilang mga bihag at pagbantaan ng grupo ni Veronica. Nanlamig ang tingin ni Veronica kay Avoca. Bago umalis, nag-iwan si Avoca ng isang mapang-akit na mensahe para kay Veronica. Habang ang iba ay takot na takot, itinuring lamang ito ni Veronica bilang walang kabuluhang kalokohan. Dahil sa sitwasyon, aniya, maaari nilang gamitin si Sylvanus para pasabugan ang simbahan. Nang marinig ito ni Ash, halatang natarante siya. Sa simbahan, maingat na inilagay ni Avoca ang kanyang mga bantay upang maiwasan ang anumang pagkakamali na maaaring maging panganib. Kabilang sa mga bihag si Sylvia na tumingin kay Jessica ng may matinding pag-aalala. Sa pag-iisip muli sa mga salita at kilos ni Jessica, nakaramdam si Sylvia ng matinding pagkalito. Dapat sanay siya ang nabitay doon, hindi si Jessica. Katabi rin ni Sylvia si Anya na naisip ang tumulong ngunit sa huli ay hindi rin makakilos. Bigla, nagulat si Anya nang marinig ang tunog ng isang umiiyak na sanggol at pinilit niyang ngumiti upang pakalmayan ang bata. Samantala, sa pamilyang Sylvana, ang usap-usapan tungkol sa pagpapaputok ni Veronica ay nagdulot ng pangamba, ngunit mabilis na pumagitna si Rebecca. May solusyon siya at ibinulong ito kay Veronica. Sumunod, ipinakita si Ash na papalapit sa simbahan ng mag-isa. Umalangaw sa mga salita ni Rebecca na bahagi ito ng kanilang plano na iligtas ang mga bihag. Si Ash ay magsisilbing pang-abala upang bumili ng oras para sa pagpasok ng palihim.
Bago umalis, hiniling pa niya kay Aiko na gumawa ng isang hanay ng arko para sa kanya. Pagbalik sa kasalukuyan, hiniling ni Ash na pumasok sa simbahan para sa negosasyon at inakay papasok ng mga sundalo ni Avoka. Dinala siya sa harap ni Avoka, ngunit sa halip na makinig sa mahinahong negosasyon, binigkas niya ang mga salitang lalong nagpatakot sa mga bihag. Ang tunay na nagpamangha kay Ash ay ang pagnanais ni Avoka na makitang nagdurusa si Veronica sa pagkawili sa kanyang mga mahal sa buhay. Sa sandaling ito, sinusubukan ni Aiko ang kanyang makakaya na gawing suit ang isang arko para kay Ash. Habang nasa likuran niya, lumitaw si Navi na may walang pakialam na mukha at tinutokso siya. Gayunpaman, tila napakahirap gumawa ng isang suit na may arko na kayang supulan ang isang bombang nuclear. Habang nakikipag-usap si Ash kay Avoka, ang iyak ng sanggol sa mga bisig ni Anja ay nakakuha ng atensyon ni Avoka, at hiniling niya kay Anja na maghanda ng pagkain para sa kanyang dragon. Lumapit si Ash upang pigilan siya, ngunit pinigilan siya ng mga sundalo sa likuran. Nasa harap ni Anja ngayon ang imahe ng kanyang sarili na malapit ng ihandog sa dragon. Biglang may humakbang sa harap niya na nagpatarante maging kay Jessica. Si Sylvia pala iyon. Bilang tugon sa interogasyon ni Avdeche, ibinunyag ni Sylvia ang kanyang maharlikang pagkakakilanlan, at lahat ng nangyari ay naitala ng isang aparatong nakakabit kay Ash at ipinadala kay Veronica kahit na itinuring ito ni Veronica na kalokohan nang makita niya ito. Lumapit si Avdeche, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pananabik nang makitang si Sylvia, ang nakababatang kapatid ni Veronica, ay humakbang upang protektahan ang mga tao, at ngayon ay nais na mamatay ng may karangalan tulad ng isang kabalyero. Nang makita ang determinasyon ni Sylvia, gumawa si Avdeche ng isang malinis na hiwa hindi para patayin siya, kundi para punitin ang bawat piraso ng damit sa kanyang katawan, hindi man lang pinalampas ang kanyang panloob. Naiwan si Sylvia na hubad sa harap ng lahat, na halos magpabagsak sa kanya at magpabagsak sa kanya. Sa sandaling iyon, muling lumitaw ang mga imahe mula sa kanyang nakaraan na pangungutya at panlalait mula sa kanyang mga kamag-anak at kaibigan, na pawang itinuturing siyang mayabang dahil lamang sa siya ay may lahing maharlika. Tulad ng sinabi ni Avdeche, nang mahubaran ng maharlikang kasuotan, si Sylvia ay hindi naiiba sa isang ordinaryong babae. Ngunit sa halip na malunod sa mga negatibong alaalang ito, tumayo si Sylvia, kinuha ang mga salita ni Avdeche bilang pampalakas ng loob, at ang nakaraang sampal ay isang bagay na sumaire sa duwag sa loob niya. Para siyang muling ipinanganak sa isang bagong tao, na labis na ikinagulat ng lahat ng naruroon. Habang natulala pa rin si Avdeche, lumabas sina Glenn at Rebecca mula sa ilalim ng lupa, nakatayo sa harap ni na Sylvia at ng mga bihag na para bang pinoprotektahan sila. Agad na unang sumugod ang dalawa, gamit ang malalakas at mapagpasyang mga atake na nagpabagsak sa mga sundalo ni Avdeche, at napilitan pa siyang umatras. Nang makita ito, kumawala si Ash sa pagkakahawak ng mga sundalo at sumugod, ngunit napigilan siya ng espada ni Avdeche. Sa likuran niya ay nakatayo ang dragon. Inutusan niya itong sumugod at atakihin ito, ngunit pagkatapos ng isang kislap ng liwanag, nakita ng lahat na pinigilan ni Ash ang pagsalakay ng dragon gamit ang kanyang hubad na kamay, na nagpapakita ng isang napakalakas na aura. Dahil sa baluti na nagawa ni Aiko sa tamang oras, mabilis na natalo ni Ash ang dragon. Ang mahiwagang baril sa kanyang braso ay nagpatigil sa simbahan, sa bomba, at maging kay Avdeche, na balak sanang pasabugin ito. Ang sandaling iyon ay nag-iwan ng matinding impresyon sa lahat. Sa huli, nakontrol din ang lahat. Gayunpaman, tila ayaw palampasin ni Jessica ang pagkakataon, kaya sinugod niya si Ash, sinusubukang makipagtalik dito mismo sa santuwaryo. Ngunit salamat kay Rebecca, na nagpatambo kay Jessica sa tamang oras, napigilan siya. Pagkatapos ay lumapit si Ash sa malaking estatwa sa templo kasunod ang tingin ni Rebecca, kung saan nakaupo si Sylvia, na nalulungkot at nanlulumo. Sa halip na sisihin si Sylvia sa anumang bagay, pinuri siya ni Ash ng may pagmamalaki at sinabihan siyang sumandal sa likod nito dahil hindi ito makalakad. Bagamat nalilito sa panig na ito ni Ash, nang makahiga na siya sa likod nito, parang ligtas ang lahat at tila natunaw ang lahat ng pasanin. Nang gabing iyon sa mansyon, habang natutulog si Ash, nagising siya dahil sa ingay at sa boses ni Jessica. Nagtalo ang dalawa tungkol sa bagay na iyon, na ikinagalit ni Aiko ng husto kaya't pinalayas niya si Jessica, at hindi rin ligtas si Ash sa paglabas. Kinabukasan, maagang nagkita sina Ash, Aiko, at Rebecca upang salubungin si Veronica. Nang makita nila si Avdeche roon, nalaman nilang siya at si Veronica ang nagtanghal ng buong dula para lang tulungan si Sylvia na lumakas. Gayunpaman, sa dulang iyon, totoo ang paghahanap ni Avdeche sa kanyang nawawalang kapatid. Sa huli, nalutas ang lahat, at nagsimulang bumuti ang mga bagay-bagay. Lumitaw ang figure ni Aiko na mabilis na tumatakbo sa madilim na gabi. Patuloy siyang tumatakbo, lumakas ang kanyang hingal, at pagkatapos ay natamba siya.
Lumitaw ang mga galame na hindi alam ang pinagmulan at mahigpit na bomb-alot kay Aiko, at ang mga nakakatakot na matang nakatitig sa kanya na parang pinagmamasdan ang bawat galaw niya. Sa huli, walang awang nasangkot siya. Panaginip lang pala ito, at nagising si Aiko sa takot dahil dito. Malinaw na umalangaw-ngaw ang kanyang mabigat na paghinga sa tahimik na silid, at bukod pa rito, napagtanto niyang may kung ano sa kanyang paanan. Agad siyang pumasok sa banyo, pagkatapos ay bumalik sa kanyang kama at naniga sa kinatatayuan. Tila nagising si Ash dahil sa ingay, na umupo at nagtanong kay Aiko, sa pag-aakalang ito ay isang kristal ng dugo na inilabas ng isang dragon na tulad niya, kaya gusto niyang lumapit at tingnan ito. Ngunit tila nahihiya si Aiko sa isang bagay at mariing tumanggi na lumapit si Ash. Dahil sa pagpupumilit nito, hinayaan na lang niya itong makita. Tila napagtanto ni Ash na binasa ni Aiko ang kama at walang ingat siyang tinutokso tungkol dito. Nabalot siya ng hiya, kaya namula ang mukha niya na parang kamatis. Dahil sa komentong iyon, hindi nag-atubiling batiin ni Aiko si Ash. Sa ibang lugar, sa isang restaurant, mukhang inip na inip ang babaeng may-ari dahil umalis ang kanyang mga tauhan para magpakasal, dahilan para mawalan siya ng 3 magagaling na empleyado. Pagkatapos ng ilang kwentuhan, napagtanto niya na nag-apply si Anya para magtrabaho doon. Sa halip na hayaan siyang magluto sa kusina, itinalaga ng may-ari si Anya na magtrabaho sa harap ng restaurant. Pagbalik kay Ash, nag-uusap sila ni Raymond habang papunta sa paaralan. Pinag-usapan nila ang pagsali sa training camp. Lumipat ang eksena sa auditorium, kung saan nakatayo ang isang propesor sa podium, nagbibigay ng talumpati at binabasa ang mga pangalan ng mga lalahok sa training camp. Ang pangalang Luca ay nagdulot ng ingay sa buong auditorium, kasabay ng mga bulungan sa paligid. Ayon kay Raymond, hindi sumipot si Luca sa klase sa loob ng 3 buong buwan. Siya rin ang kalihim ng konseho ng mga estudyante, si Lucas Sorenin. Nang tila tapos na ang lahat, biglang binanggit ng propesor ang isang espesyal na imbitasyon. At ang gumawa ng imbitasyong iyon ay walang iba kundi si Rebecca. Walang pag-aalinlangan, buong kumpiyansa niyang idineklara na si Ash ang inimbitahan. Nagdulot ito ng matinding gulat sa auditorium, at maging si Ash mismo ay nagulat din. Sa isang silid, nag-usap sina Ash at Rebecca ng kaunti, dahil napatunayan na ang kakayahan nito na talunin ang mga mapanganib na kalaban at ang pagkakaroon ng isang mataas na antas na kaibigan tulad ni Aiko ay malaking bentaha. Palihim na pinakinggan ni Jessica at Sylvia ang buong pag-uusap nila. Ngunit dahil may mahalagang balitang ibinalita si Max, bigla siyang pumasok at ibinunyag na nakikinig pala ang 2 babae. Lumabas na may sunog sa kung saan, kaya agad silang nagmadaling pumunta sa silid na tinutukoy. Doon, natagpuan nila ang isang kabaong na may mapayapang nakahiga sa loob. Sa pag-aakalang patay na ang batang babae sa kabaong, napatalon si Jessica sa pag-aalala, ngunit biglang bumangon ang batang babae na parang walang nangyari. Lumabas na ang usok ay mula sa insenso, at humingi ng tawad ang batang babae sa lahat para sa hindi pagkakaunawaan. Matapos ang sunod-sunod na mga tanong, nabunyag na ang babae ay si Lucas Sorenin, ang binanggit ng propesor kanina sa auditorium, gaya ng kinumpirma ni Rebecca. Bukod pa rito, ipinakilala ni Rebecca ang higit pa tungkol sa lahing elf ni Luca at ang kanilang pambihirang kakayahan sa paggawa ng Gayuma. Ang babae rin ang sumire sa record ni Rebecca at naging pinakabatang tagapagpaamo ng dragon. Gayunpaman, isang problema ang lumitaw kung saan hindi nakasakay si Luca sa kanyang dragon, si Gawain, sa nakalipas na 3 buwan. Nabunyag din akong hindi gagana ang astral flow sa pagitan nina Luca at Gawain, mga nganib ang buhay ng dragon. Sa ibang lugar, natapos na ni Aiko ang paglalaban ng kanyang kumot, ngunit habang masayahin, naalala niya ang nakakatakot na imahe mula sa panaginip kagabi at pinunit ang kumot. Sa panig ni Ash, tila pinag-iisipan niya ang sinabi ni Rebecca kanina tungkol kina Luca at Gawain. Para naman kay Anya, kahit naliligo na siya, nasa isip pa rin niya si Ash, dahilan para madulash at matamba siya nang mahulog ang sabon sa sahig ng banyo. Medyo natuwa si Anya nang makita niya ang sarili niyang maganda sa kanyang bagong uniforme sa trabaho sa salamin. Pagbalik kay Ash, may dala siyang bag na naglalaman din ng pagkaing inuwi niya para kay Aiko. Nang tawagin niya ang pangalan nito, bigla itong lumapit at niyakap siya ng mahigpit. Habang pinapanood si Aiko na kumakain, nagulat siya nang makita itong humahagulgol at lumuluha. Nag-usap silang dalawa. Nakulong si Aiko sa isang bangungot. Isang nakakatakot na bagay ang gumugulo sa kanya na lalong nagparamdam sa kanya ng pagkasuklam. Habang papalubog ang araw, tahimik ang kwarto ni na Ash at Aiko. Biglang umalangaw-ngaw ang boses ni Ash. Lumabas na nakahiga ito sa kama katabi ni Aiko na ikinagulat niya. Akala niya ginawa iyon ni Ash para tulungan siyang makatulog ng mahimbing pero para lang pigilan siyang mabasa ulit ang kama.
Nang lumabas ang mga salitang ito sa bibig ni Ash, nagalit si Aiko at sinipa siya ng napakalakas kaya't nontog ito sa pader, pagkatapos ay payapang nakatulog. Sa klase, nakatulog si Aiko habang nagle-lecture ang propesor, at hindi ito naintindihan ni Raymond bilang ibang bagay. Bigla, habang nakatingin sa bintana, lumitaw ang figure ni Luca ngayon. Sa wakas ay bumalik na siya sa paaralan. Lumapit si Luca kay Gawain, at kahit na pinaghihiwalay ng isang pader, ramdam pa rin ang ugnayan sa pagitan nila. Ngunit ang pag-alala sa sandaling nahulog siya mula sa likuran ng dragon at ang ungol na pinakawalan nito ay nagdulot ng takot kay Luca, at tumakbo siya palayo. Nakita ito ni Ash at lumapit kay Rebecca upang sabihin ito, at humingi ng tulong. Dahil naranasan na rin niya ang katulad ng kasalukuyang sitwasyon ni Luca, naunawaan ito ng husto ni Ash at nais niya itong tulungan. Sinabi sa kanya ni Rebecca na may paraan, ngunit napakataas ng antas ng panganib. Kinailangan ni Ash na sumakay kay Gawain tulad ng dati niyang ginawa kay Necromancer upang maramdaman ang emosyon nito. Si Ash, kasama sina Aiko at Sylvia, ay pumunta sa kwarto ni Luca upang mag-usap. Ngunit bago pa man magsalita, nabighani na si Luca sa cute na sungay ni Aiko at tumalon sa kanya, niyakap, kinagat, at dinilaan siya, hindi pinansin ang mga protesta ni Aiko. Kalaunan, nagawa ni Ash na magsalita, hiniling kay Luca na pumunta sa kwadro ng dragon ni Gawain kung saan naghihintay si Rebecca para sa kanya. Pagkatapos noon, buong tapang na nagpalit ng damit si Luca sa harap mismo ni Ash at ng iba pa. Gusto ni Rebecca na lapitan muli ni Luca si Gawain, ngunit dahil sa takot niya noong nakaraan, sinubukan niyang tumakas ngunit pinigilan siya ni Rebecca. Sa huli, nakatanggap si Ash ng pahintulot at lumapit kay Gawain, suot ang arko ng baluti na ginawa ni Aiko. Ang gusto niya ay maunawaan kung bakit ayaw ni Gawain na sakyan siya ni Luca. Ngunit habang papalapit siya, ang ungol at galit ni Gawain ay nanag sa kanya. Isang hampas lang sa buntot ang Samire sa kwadre ng dragon. Sa sandaling iyon, tila lumipad palayo si Gawain, ngunit salamat sa babala ni Rebecca, napagtanto ni Ash na nasa itaas niya ito, naghahandang umatake gamit ang nakakatakot na kapangyarihan ng isang dragon. Umatake si Gawain, sinira ang pananggalang na baluti ni Ash, nagsimulang lumabo ang kanyang paningin sa gitna ng pag-aalala ng lahat. Nang gabing iyon, malungkot na humingi ng tawad si Ash dahil hindi niya matulungan sina Luca at Gawain. Naisip ni Rebecca na ang nalalapit na sesyon ng pagsasanay ay magiging isang magandang pagkakataon upang matuklasan ang katotohanan. Nang marinig ito, mabilis na nagboluntaryo si Ash na hikayatin si Luca na sumali. Samantala, sa kanyang silid, habang nakababad sa paligan, hindi namamalayang naalala ni Luca ang magagandang sandali sa pagitan nila ni Gawain. Noong isa pa lamang itong maliit na dragon na unang humahakbang, masayang nasalo ni Luca ang kanyang cute na batang dragon. Biglang narinig ang boses ni Ash mula sa labas ng pinto, tinitingnan siya. Maya-maya pa, niyaya ni Luca sina Ash at Aiko sa kwarto nito at pinaglingkuran sila ng tsaa. Humingi ng paumanhin si Ash dahil hindi niya maintindihan ang emosyon ni Gawain. Nang mapansin niyang natahimik si Luca, mabilis niyang iniba ang usapan sa nalalapit na pagsasanay. Hinikayat niya itong sumali, sinabing kailangan niyang harapin muli si Gawain dahil nakatadhana na itong landas para sa kanilang dalawa. Naina si Aiko sa tahimik na kapaligiran sa pagitan ni Ash at Luca. Dahil sa pagkadismaya, ibinaligtad niya ang mesa ng tsaa. Itinuro niya si Luca at inakusahan itong mahina at duwag. Ang kanyang masasakit na salita ang nagtulak kay Ash na pigilan siya, ngunit pinagalitan din siya ni Aiko. Dahil ayaw umatras, naglakas ng boses si Ash at nakipagtalo pabalik. Habang nagtatalo silang dalawa, tahimik na pinag-isipan ni Luca ang mga sinabi ni Ash. Naalala niya ang masasayang sandali habang nakasakay sa likod ni Gawain. Pagkatapos ay nagsalita siya, at ipinahayag na sasama siya kina Ash at Aiko. Nang gabing iyon, biglang lumitaw si Milgauss sa pribadong silid ni Anya. Iniulat ni Anya ang kanyang atas na subaybayan sina Ash at Aiko nitong mga nakaraang araw. Pagkabanggit pa lang niya tungkol sa nalalapit na training camp, biglang naalala ni Milgauss ang Willingian libingan, kung saan nakabaon ang mga abo ng maliliit na dragon na angkop para sa eksperimento. Inutusan ni Milgauss si Anya na patuloy na subaybayan sila at iminungkahing magkita silang muli sa training camp. Matapos matanggap ni Anya ang kanyang mga utos at umalis, si Milgauss, na ngayon ay nag-iisa sa madilim na silid, ay tinawag si Aiko, ang ina po ni Avalon, at ipinahayag na tiyak na wawasakin niya ito. Nakatitig sa sarili niyang anino na kumikislap sa dingding, biglang humagalpak si Milgauss ng isang nakakatakot na tawa, na parang nakikipag-usap sa isang taong nagngangalang Julius sa pamamagitan ng anino na iyon. Kinabukasan ng umaga, gaya ng plano, nagtipon ng mga estudyante at umalis para sa pagsasanay. Kasama ni Rebecca si Luca, magiliw siyang inaalaw habang naglalakbay.
Sa malapit nakasimangot si Max dahil sa sama ng loob na samahan si Ash, nagreklamo at nagbabala sa kanya na huwag saktan ang dragon nito. Sina Sylvia at Aiko ay inatas ang maglakbay ng magkasama. Masiglang pinangunahan ni Aiko si Lancelot na nag-iwan kay Sylvia na parang walang magawa. Bigla, inabot ni Aiko at hinawakan si Sylvia na ikinagulat niya. Nahihiya si Sylvia kaya agad siyang pinigilan. Ngunit hindi umatras si Aiko at ipinakita ang kanyang pagkadismaya na binibigyang pansin lamang ni Ash ang perpektong figure ni na Sylvia at Rebecca nang hindi man lang siya napapansin. Naniniwala siyang may mahiwagang madilim na mahika na kumukuha ng atensyon ni Ash mula sa kanya at lalo siyang naging sabik na hawakan at galugarin si Sylvia na nag-iwan sa kanya na natataranta at nagmamakaawa. Pagdating, mahigpit na tinagubilinan ni Rebecca ang mga estudyanteng kalahok sa pagsasanay. Nakinig ng mabuti ang lahat ng estudyante na hindi namamalayang ikinabahala ni Ash. Maya-maya, hininaan ni Rebecca ang kanyang tono at ngumiti, iminungkahi na maligo ang lahat sa ilog para sa kasiyahan. Masiglang sumang-ayon ang lahat at masayang ninanamnam ang malamig na tubig. Sa sandaling iyon, napansin ng isang estudyante si Angela na naglalakad mag-isa sa kailaliman ng kagubatan. Nang tanungin kung saan siya pupunta, hindi direktang sumagot si Angela at ipinahiwatig lamang na ito ay isang sikreto. Sa ibang lugar, nang akmang tatalikod na si Ash at aalis, bigla siyang hinayla ng dragon ni Jessica pababa sa malaking ilog. Sa panig ni Sylvia, labis siyang napahiya nang makita ang mababaw na damit pang swimsuit na dala ni Cosette. Gusto sanang magprotesta ni Sylvia, ngunit mabilis siyang napigilan ni Cosette at pinilit siyang magpalit ng damit. Tuwang-tuwa ang mga lalaking estudyante sa kaakit-akit na figure ni na Rebecca at Sylvia sa kanilang mga skimpy swimsuit. Namula sa kahihiyan si Sylvia at nagreklamo kay Cosette tungkol sa kung gaano ka-exposed ang kanyang kasuotan. Pagkabanggit pa lang ni Cosette kay Ash, biglang kinaladkad si Ash ni Jessica palayo kay Sylvia. Nakasakay sa likod ni Lancelot, ipinahayag ni Iko ang kanyang balak na pigilan si Jessica, at sabik na sumama si Sylvia sa kanya upang habulin. Si Ash, na naipit sa gitna ng lahat ng masiglang batang babae, ay napasigaw sa pagkabalisa. Nang gabing iyon, hindi sinasadyang nakita ni Ash si Luca na naglalakad mag-isa papasok sa kagubatan. Dahil sa pag-aalala, mabilis siyang sumunod sa kanya. Si Anya, na palihim na nagmamasid kay Ash, ay sumunod din sa dalawa. Sinundan ni Ash si Lucas sa isang maliit na lawa sa kaibuturan ng kagubatan, kung saan dahan-dahan siyang lumapit at humarap kay Gawain. Malumanay niyang ipinahayag ang kanyang nararamdaman kay Gawain, sinasabing gusto niya itong makasama habang buhay at nais niya itong sakyan muli. Ngunit pagkaabot pa lang ni Luca ng kanyang kamay, isang malakas na protesta ang pinakawala ni Gawain. Nalulungkot at nalilito, hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang reaksyon nito. Galit na humakbang si Ash paarap at hinarap si Gawain, binalaan ito sa malupit na tono na gagamit siya ng puwersa kung kinakailangan. Ikinagalit ito ni Gawain, na agad na sumugod kay Ash. Dahil sa anumang pananggalang na baluti, tanging ang mga atake nito ang naiwasan ni Ash. Sinamantala ang sandaling hindi napapansin ni Gawain, tumalon si Ash mula sa itaas papunta sa likod nito. Ngunit nang akala niya ay nakuha na niya ang kontrol, isang pulang bilog ang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. Ginamit ni Gawain ang rejection spell upang ipagtanggol ang sarili, na nagpalipad kay Ash palayo. Dahil sa malubhang pinsala, nawala ng malay si Ash. Habang nanonood pa rin, si Anya ay malalim ang iniisip. Naaalala kung paano siya minsang iniligtas ni Ash, pinili niyang iligtas ito. Maya-maya pa, nagkamalay si Ash sa isang mahiwagang espasyo. Ipinatawag siya ni Navi sa Dragon Armor Workshop, isang lugar na nakalaan para sa mga kaluluwa. Gusto niyang ipakita sa kanya ang emosyon ni Gawain. Gustong humingi ng tawad ni Gawain kay Ash dahil sa pananakit sa kanya at ipinahayag na ang likod nito ay kay Loco lamang. Ikinwento rin ni Navi kung paano, 3 buwan na ang nakalilipas, habang nagpa-practice ng Dragon Dance, aksidenteng nahulog si Loco sa likod ni Gawain. Simula noon, itinakwil na siya ni Gawain dahil sa takot na masaktan ulit siya. Isiniwalat din ni Navi na 5 araw na lang ang natitira para mabuhay si Gawain. Isang mahinang liwanag ang nakapalibot kay Ash, at nakatakas siya sa mahiwagang espasyo, at nagising sa totoong mundo. Natigilan siya nang makita si Luca, na hubad at mahigpit na nakayakap sa kanya. Naniniwala siyang makakatulong ito para mapababa ang lagnat nito. Mabilis na bumalik sa dati ang katinoan ni Ash at ikinwento niya rito ang lahat ng natutunan niya kay Navi. Matapos maunawaan ang sitwasyon, naunawaan din ni Luca ang nararamdaman ni Gawain. Nagmadali siyang hanapin si Gawain dahil ngayon ang ika-5 araw ng sesyon ng pagsasanay, at ito rin ang huling araw nito. Nang gabing iyon, sa wakas ay nakarating si Angela sa maalamat na libingan ng dragon.
Nakakita siya ng isang libro ng kontrata, at habang sinisimulan niyang basahin ang ilang linya tungkol sa digmaan sa pagitan ng dalawang panahon, biglang lumitaw si Milgauss at tinawag siya sa palayaw na Anne, ang pangalang itinatawag sa kanya ni Prinsipe Julius. Habang naguguluhan pa rin si Angela, binagsakan ni Anya si Angela ng malay. Nang ibigay na ni Milgauss ang utos na patayin siya, isang mahiwagang puwersa ang pumihil sa kanya, na nagtulak sa kanya na iwan si Angela at umalis kasama si Anya upang maghanda para sa kanilang nalalapit na plano. Sa training camp, masiglang niyakap ni Iko. Si Ash nang magising ito, at lumapit din sina Rebecca at Sylvia upang tingnan ang kalagayan niya. Sa sandaling iyon, dali-daling bumalik si Luca, pag-ulong na tinatawag ang pangalan ni Gawain. Gaya ng plano, labis na nasiyahan ang mga estudyante sa salo-salo. Samantala, nagmadali sina Ash, Sylvia, Iko, at Luca upang hanapin si Gawain. Dahil sugatan pa rin si Ash, lahat ay labis na nag-aalala. Hindi nagtagal, balis ang ipinaalam ni Luca sa lahat na nawawala si Gawain at naputol ang astral flow. Nabanggit ni Rebecca ang Willingham Mausoleum, kung saan ayaw ng isang dragon na nagngangalang Nuada na makita siyang mahina at unti-unting nawawala ng kanyang Panginoon, kaya pinutol niya ang kanyang astral flow at namatay ng mag-isa sa libingang iyon. Naniniwala si Rebecca na maaaring may kaparehong iniisip si Gawain kay Nuada. Iminungkahi niya na pansamantalang ipagpaliban ang seremonya at palibutan ang Willingham Mausoleum ng mga estudyante. Tumutol si Ash sa ideyang ito dahil gusto niyang masiyahan ang lahat sa salo-salo. Iginiit niyang asikasuhin ang bagay na ito kay Luca. Pagkatapos ay nagmadali si Ash patungo sa mahiwagang Willingham Mausoleum. Mula sa itaas, nakita ni Milgauss ang figure ni Lancelot at tumawag ng isang bagay na nakakatakot. Sa wakas ay nakarating sina Ash at ang iba pa sa pasukan ng libingan. Isang malakas na lindol ang tumama na ikinabahala ng lahat. Lumitaw ang kakaibang mga ulap sa itaas ng kanilang mga ulo at isang pangamba ang lalong nagpabalisa kay Iko. Biglang bumukas ang pintuan ng libingan at ang malulupit na pulang mga mata ay nakatitig sa kanila. Sa salo-salo, napansin din ng mga estudyante ang kakaibang tanawin sa di kalayuan. Nahuli si Sylvia ng maruruming galamay na gumagapang sa buong katawan niya. Dahil kay Lancelot, nakatakas si Sylvia. Nagulat silang lahat ng ang mababanggas na dragon sa kampo ng pagsasanay. Nagtitiwala sa kakayahan ni Rebecca, itinuloy ng iba ang planong pumasok sa libingan. Alinsunod sa kanilang tiwala, pinangunahan ni Rebecca ang mga estudyante, handang labanan ang masasamang dragon na papalapit sa isang mabangis na labanan na naghihintay sa kanilang lahat. Sa panig ni Ash, mabilis na pumasok ang lahat sa libingan. Hiniling ni Ash kay Aiko na haborin ang baluti para makalaban siya kasama nila. Tumanggi si Aiko, nag-aalala na baka lalo siyang masaktan ng mabigat na baluti. Ngunit dahil nahikayat siya ni Ash, pumayag siyang pumasok sa pandayan at gumawa ng mas magaan na baluti para sa kanya. Sinunod ang kanyang mga tagubilin, mahigpit na niyakap ni Ash si Aiko upang protektahan ang kanyang katawan habang pinapadala niya ang kanyang espiritu sa pandayan. Maya-maya, sa wakas ay mas malalim silang pumasok sa libingan. Biglang tumigil si Lancelot na ikinalito ni Sylvia. Lumitaw si Milgauss na nag-iwan sa lahat ng natigilan. Mahigpit na ipinahayag ni Sylvia sa ngalan ng Maharlika na papatayin niya ito, ngunit tumawa lamang si Milgauss na ikinagalit niya. Kinukutya niya ito, sinasabing isa lamang itong duwag at walang kwentang tao. Tinawag siya ni Milgauss na Sylvie na nagpaalala sa kanyang minamahal na nakatatandang kapatid na kinuha dahil sa paglabag sa mga bawal na ipinagbabawal ni Prinsipe Julius. Pagkatapos ay ibinaling ni Milgauss ang kanyang atensyon kay Ash at sa prinsesa ng Avalon na si Aiko, na nag-udyok kay Ash na tanungin siya ng may galit. Ngunit hindi sumagot si Milgauss at sa halip ay ipinaliwanag ng detalyado ang tungkol sa napakalaking dragon na kakagising lang kay Nuada, na ngayon ay mabangis, ang kanyang mga mata ay pulang-pula, at direktang nakatitig sa kanila. Sa paggawaan ng baluti ng dragon, maingat na hinarap ni Aiko si Navi. Gusto ni Aiko na humiram ng isa sa mga sample ng baluti ni Navi para gawin itong muli dahil wala siyang sapat na oras para gumawa ng bago. Pumayag si Navi, ngunit sa isang kondisyon ay kailangang ibigay ni Aiko ang orihinal na baluti kay Ash balang araw na nangangahulugang iaalay ang kanyang kaluluwa at katawan sa kanyang Panginoon. Bagamat hindi nasiyahan, atubili pa ring tinanggap ni Aiko. Habang naghahanap ng angkop na set ng baluti, biglang nakatanggap si Navi ng balita na nasa panganib si Ash, na nag-udyok sa kanya na mabilis na tapusin ang baluti. Sa training camp, ang mga trainee ay malupit na pinahihirapan ng mga galame, na walang tigil na pumulupot at gumagapang sa kanilang mga katawan. Nahuli rin si Jessica sa nakakatakot na eksena, mahigpit na nakagapos ng mga galame, ngunit sa kabutihang palad, mabilis siyang sinagip ng kanyang dragon.
Patuloy na nilalabanan ni Rebecca ang isang kawin ng mga dragon na papalapit, habang namumuo ang mga butil ng pawis sa kanyang noo dahil sa matinding pressure. Sa loob ng libingan, si Sylvia ay balis ang umiiwas sa malalaking galame na nakapaligid sa kanya. Puno ng determinasyon, naniniwala siyang mapapakalma niya si Noada. Samantala, ang mahinang si Luca ay nasabit din ng mga galame, sumisigaw sa pagkabigo. Biglang hinawakan ng mga galame ni Ash si Aiko. Walang humpay ang pagkapit ng mga ito sa kanya, ngunit sa kritikal na sandali ng kagipitan, sa wakas ay nagising si Aiko at inalo si Ash. Isang orasayo na ginawa niya ang nagliwanag sa kalawakan at winasak ang mababanges na galame. Hindi napigilan ni Milgauss na purihin ang kanyang nagniningning na kinang. Mula sa loob ng kumikinang na liwanag, biglang sumugod si Ash sa kanya. Habang nakatuon si Sylvia sa pagsupil kay Noada, sinamantala ni Ash ang pagkakataon upang saktan si Milgauss. Gamit ang mahika ng pagiging bato mula sa kanyang baluti, sinubukan niyang pigilan ang mababanges na dragon na nakapalibot kay Milgauss. Ngunit ang maliksi na si Milgauss ay walang kahirap-hirap na nakaiwas sa spell ni Ash at tinamaan siya ng malakas, na sumire sa halos lahat ng kanyang baluti. Muli, sinugod ni Milgauss si Ash, ngunit habang siya ay abala, mabilis na pinatigas ni Ash ang kanyang braso. Sa sandaling iyon, bumalik si Sylvia, matapos matagumpay na mapatahimik si Noada at mapigilan si Milgauss sa pagganti pa. Gayunpaman, walang pag-aalinlangan, binali niya ang kanyang braso na ngayoy bato na. Habang ang lahat ay nakatayo sa gulat, mabilis siyang nakatakas. Malayo sa training grounds, ang patuloy na labanan ay nag-iwan pa rin kay Luca ng matinding pag-aalala. Pagkatapos ng nakaraang laban, naubos na ni Lancelot ang lahat ng kanyang lakas at hindi na niya kayang magpatuloy. Bamantong hininga si Luca, sinisisi ang sarili sa hindi niya pagtulong. Bigla niyang hinawakan ang kamay ni Ash at tumalon kasama niya mula sa bangin. Ipinahayag niya ang kanyang kahilingan na manatili si Ash sa kanyang tabi upang makapag-ipon siya ng lakas ng loob na suportahan ang mga trainee. Dahil sa pangako ni Ash, mas nakaramdam ng kumpiyansa si Luca. Sinimulan niyang tawagin si Galwain, hinihimok ito sa pamamagitan ng kanyang astral flow na bumalik at makipaglaban sa kanya. Pagbalik sa kampo, unti-unting nararating ng lahat ang kanilang limitasyon dahil sa napakaraming kalaban. Nang si Rebecca ay nagiging desperado na, hindi makahanap ng paraan upang harapin ang mababanges na dragon, isang liwanag mula sa malayo ang nakakuha ng atensyon ng lahat. Mabilis na bumalik sa training ground si Galwain, karga sina Luca at Ash. Mabilis na lumilipad si Luca at tumayo sa likod ni Galwain at gumanap ng dragon dance ng kanyang pamilya. Isang mahiwagang asul na liwanag ang lumitaw sa madilim na kalangitan. Bumuhos ang mga sinag ng liwanag, pinalayas ang mababanges na dragon at iniligtas ang mga nakapalibot na trainee. Hindi maiwasan ng mga estudyante at ni Rebecca na maipagmalaki ang katapangan ni Luca. Sa ibang lugar, iniuulat ni Milgauss ang lahat sa isang tao, na tumugon ng may mapang asar ng ngiti, na nagpapatunay na personal niyang aalisin ang sinumang haadlang sa kanyang daan sa Continental Congress. Kinabukasan ng umaga, ipinagdiwang ng lahat ang kanilang tagumpay sa puntod. Bigla, dumating ang isang batang babae upang maghatid ng liham kay Sylvia. Gusto ng kanyang ama na dumalo siya sa Continental Congress at nais din niyang makilala sina Ash at Aiko, na nag-iwan kay Ash na nalilito. Sa maaliwalas na asul na kalangitan, makikita si Lancelot na karga sina Sylvia, Ash, at Aiko sa kanyang likod. Kasabay nito, umalangaw-ngaw ang mahinahong boses ni Sylvia, ipinakikilala ang Continental Congress at ang paksayo ng Lottery Month na mamumuno rito sa pagkakataong ito. Naguguluhan si Ash, at nagtanong kung bakit kailangan nilang dumalo ni Aiko sa isang napakahalagang pagpupulong. Bago pa matapos ni Ash ang kanyang sasabihin, naipahayag na ni Aiko ang kanyang hinala tungkol sa lungsod ng Fontaine. Matapos marinig ang paglalarawan ni Ash, masayang ipinahayag niya ang kanyang pananabik tungkol sa kakaibang pancake dito. Habang masigla pa silang nagkukwentuhan, ibinalita ni Sylvia na dumating na sila. Pagpasok sa palasyo, magalang na pumila ang mga katulong upang salubungin ang pagbabalik ni Sylvia. Kaagad pagkatapos, mabilis na ipinaalam ni Frida sa kanya na hinihintay ni Oswald si Sylvia, sa kabila ng kanyang pagnanais na isama sina Ash at Aiko sa isang paglilibot. Ang kanyang determinasyon ang nagtulak kay Sylvia na umalis nang walang magawa, ngunit kahit na ganoon, bumalik siya upang bigyan sina Ash at Aiko ng ilang tagubilin. Gaya ng itinuro ni Sylvia, isinama sila ni Frida sa isang paglilibot sa mahahalagang lokasyon sa loob ng kastilyo at sinimulang ipaliwanag kung bakit kinakailangan ang mahigpit na seguridad. Pagdating nila sa kwarto ni Veronica, galit na sumugod si Aiko dahil sa sobrang istrikto ni Frida, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Ash. Pagbukas pa lang ng pinto, natapon agad ang tubig sa kanilang tatlo gamit ang balde ng panlinis ni Primrose. Paulit-ulit na humingi ng tawad si Primrose habang galit na tanong ni Frida sa kanya.
Parang takot na mas magalit pa siya, agad na sumagot si Primrose na ayaw niyang mabasa ang damit niya habang naglilinis. Pagkatapos noon, isinabit ni na Primrose, Frida, Aiko, at Ash ang kanilang mga basang damit at nagpalit ng bago. Pagkatapos ay inatasan ni Frida si Primrose na maglinis at bantayan sina Ash at Aiko. Habang papalayo si Frida, isang maliit na pangyayari ang biglang nangyari na nagpamutla sa mukha niya sa takot. Nang makita ito, agad na tumalon si Aiko upang takpan ang mga mata ni Ash mula sa malaswang tanawin. Pagbalik ni Sylvia, habang binubuksan niya ang pinto ng kwarto ni Oswald, ang nagmamadaling figure nito ay mabilis na lumapit sa kanya kaya't hindi niya napigil ang suntukin ito. Hindi lang siya nagalit sa suntok na ito, kundi sa kabaligtaran, mas mukhang nasasabik pa si Oswald kaysa dati dahil masyadong naalala ni Sylvia ang kanyang yumaong asawa. Sa isang kisap mata, nakaupo na ang dalawa sa mesa at seryosong nag-uusap tungkol sa nalalapit na parlamento. Mas lalong naging mausisa si Sylvia kung bakit inimbitahan sina Ash at Aiko, at sabik na ipinaliwanag ni Oswald na naghahanap lang siya ng paraan para magpalipas ng oras, kaya natigilan siya. Kasabay nito, nalinis na ni Ash ang kwarto ni Veronica, at nang mapansin ang mausisang mga mata ni Aiko, lumapit siya at inanyayahan itong galugarin ang lungsod kasama niya. Sa sandaling iyon, mas naging seryoso ang ekspresyon ni na Sylvia at Oswald kaysa dati nang mabanggit nila ang kanilang nakatatandang kapatid na ipinatapon. Paglabas niya ng kwarto, tahimik na pinuna ni Sylvia ang kakilakilabot na kasinungalingan ni Oswald sa kanyang puso. Nang sumapit ang gabi, lumiwanag ang lungsod, at ang nakasisilaw na mga ilaw ay nagpa-excite kay Aiko na tumakbo kung saan-saan. Paulit-ulit siyang nagtatanong tungkol sa lahat ng bagay, at isinama siya ni na Ash at Primrose para kumain at magsaya. Ang kanilang masasayang sandali ay pinapanood ni Anya na palihim na sumusunod sa kanila sa buong oras. Kalaunan, humingi ng tawad si Ash kay Primrose na pagod at nakahiga ng nakaunat sa isang bangko. Bago pa sila maging masyadong formal, malakas na tinawag ni Aiko si Ash at hiniling na bilhan siya nito ng pancake. Habang tuwang-tuwa pa rin siyang umorder, unti-unting namula ang mukha ni Ash nang makita ang mga nagmamahala na magkasintahan sa malapit. Naguluhan din si Aiko sa nakita niya, at kahit na naguguluhan siya, sinubukan pa rin ni Ash na ipaliwanag ito sa kanya. Mas lalong naging romantiko ang kapaligiran sa kanilang paligid nang hinayaan ni Aiko na hawakan niya ang kamay nito. Mas lalong namula ang kanilang dalawa nang makita ang isang magkasintahan na romantikong naghahalikan sa harap nila. Biglang lumitaw sa kalangitan ang isang sasakyang panghimpapawid na may simbolo ng pamilyang Widershausen, na pumutol sa kanilang matamis na sandali. Sa isang punto, lumitaw si Cosette sa kanilang likuran, pasan si Primrose sa kanyang balikat, at ang hindi inaasahang pagdating nito ay agad na naghiwalay kina Ash at Aiko. Pagbalik sa palasyo ng hari, nang magpalit na ng formal na damit sina Ash at Aiko para salubungin si Oswald, pumasok si Sylvia na may napakagandang kasuotan. Nang makita siya ni Ash, hindi napigilan ang mga papuri, dahilan para mapasinghap si Aiko sa galit at madakip siya habang pinagalitan. Habang nagkakagulo pa rin ang dalawa, mahinahong pumasok si Frida upang ibalita na handa na ang piging. Di nagtagal, sa wakas ay nakasalubong nila si Oswald na mainit na pinuri sila na parang isang palakaibigang hari. Kitang-kita sa mukha ni Ash ang matinding takot nang makita niyang seryosong yumuyuko si Oswald at nagpapahayag ng pasasalamat sa paglutas ng isyu ng necromancy at ng insidente sa simbahan ng Willingham. Bago pa man makabawi si Ash, inanunsyo ni Oswald na mula sa araw na ito, si Ash ay magiging isang drug owner na magugulat sa lahat at magpapanganga sa kanilang mga bibig. Malumanay na pinagtibay ni Oswald na karapat-dapat si Ash sa titulong iyon. Sa sumunod na sandali, kinuha niya ang espada mula kay Frida at same time na iginawad dito ang titulong drug owner. Si Sylvia, na nagmamasid sa malapit, ay biglang namula sa naisip na maaaring makapagpakasal na si Ash sa isang taong may maharlikang lahi. Pagkatapos nilang lumipat sa bulwagan ng hapunan, mahinahong sinagot ni Oswald ang tanong ni Sylvia kung bakit hindi dumalo ang Imperyong Zephyros sa Kongreso. Mas naging masigla siya nang pumayag sina Ash at Aiko na dumalo sa masquerade ball kinabukasan ng gabi. Sa loob lamang ng isang segundo, nagbago ng malaki ang tono ni Oswald habang tinatanong niya si Ash tungkol sa relasyon nito kay Sylvia. Nang makitang itinatanggi ito ni Ash ng walang pag-aalinlangan, tumalikod si Sylvia dahil sa kahihiyan at pagkadismaya, at tumangging sumulyap man lang sa kanya. Ang eksena ay lumipat sa base, kung saan tuwang-tuwa si Anya na tumakbo palapit nang makita niyang malusog pa rin si Milgauss. Ngunit bigla siyang natigilan nang makita niyang pinupuri nito ang sarili niyang braso sa kakaibang paraan. Sa malawak na espasyo, biglang umalangaw-ngaw ang pinong boses ni Klaus habang ikinukwento niya ang nakaraan ni Milgauss, sinasagot ang lahat ng tanong ni Anya. Sa ilalim ng kanyang nagtatakang tingin, dahan-dahang inactivate ni Klaus ang Yggdrasil magic device at ipinahayag na magsisimula na ang pagsubok nito bukas. Nang marinig
Ang tono ng pagkalkula sa boses ni Milgauss, inulit ni Anya ang kanyang tanong nang may pagkalito at ipinaalam ni Klaus na kailangan niyang dukutin si Aiko para sa eksperimento. Sa kanyang kwarto, biglang binangungot si Sylvia ng pag-atake ng necromancer. Tila ang panaginip na ito ang nagpaisip sa kanya na ang dragon ay dating dragon ng kanyang kapatid na ipinatapon. Habang papunta sa kung saan, hinaranggan nina Veronica, Glenn, at Abdolce si Sylvia. Agad na napagtanto ni Veronica na ang layunin ni Sylvia ay hanapin ang mga labi ng dragon ng kanyang kapatid. Gaya ng hinala ni Sylvia, may nagnakaw ng mga labi ng mga dragon mula sa buong bansa. Ang balitang ito mula kay Veronica ay lalong nagpatibay sa kanyang hinala na si Milgauss ay ang kanyang ipinatapon na kapatid. Para bang natatakot na hindi siya paniwalaan ni Glenn at Veronica, ibinahagi niya ang lahat ng mga pahiwatig na kanyang nakalap. Agad na inutusan ni Veronica si Sylvia na ilihim ito dahil may kinalaman ito sa kaligtasan ng kaharian ng Latramon. Dahil marumi ang kanyang mga damit, hinikayat ni Cosette si Sylvia na maligo at sumama rin ito sa kanya sa lawa ng komunidad. Upang makatulong na maibsan ang stress, nagdala si Cosette ng shampoo at body wash at inalok na imasahe ang puwitan ni Sylvia. Sa dressing room, tinulungan ni Primrose si Aiko na sumubok ng mga damit, ngunit hindi kontento ang batang babaeng dragon sa kahit alin sa mga ito. Sa kwarto nito, nalulungkot si Ash, hindi alam kung ano ang isusuot, nang kumatok si Sylvia at pumasok. Pumasok lang siya at tahimik na umupo sa kama sa tabi ni Ash, walang umiimik. Kalaunan, kinailangan pang magsalita ni Ash at tanungin kung may pupuntahan ba siya na siyang bumasag sa nakakailang na katahimikan. Matapos mag-isip ng kaunti, nagpa siya si Sylvia na ibahagi ang kanyang mga alalahanin kay Ash. Samantala, sa dressing room, sinubukan na ni Aiko ang 12 ng mga damit, ngunit hindi pa rin siya nasiyahan kahit isa. Napaluha si Primrose dahil sa pagiging mapili ni Aiko. Hindi magiging masaya si Aiko hanggat hindi siya nakakahanap ng damit na magpapaganda sa kanya kaysa kay Sylvia. Hindi naman sa kinamumuhian siya ni Aiko, kundi dahil matagal nang kumakapit si Sylvia kay Ash, kaya hindi komportable si Aiko. Ipinaliwanag ni Primrose kay Aiko na isa siyang dragon at si Ash ay magiging tao rin balang araw. Mai-inlove siya sa isang babae, magpapakasal, at magkakaanak. Ang mga salitang ito ay gumugulo sa isip ni Aiko, at agad siyang tumakbo palayo dahil sa pagkabalisa. Pagbalik sa silid ni Ash, sinabihan siya na si Milgauss ay si Prinsipe Julius. Hindi matanggap ng emperador ang katotohanan ito ng mahinahon. Naalala ni Sylvia kung paano siya kumilos, ang mga ninakaw na labi, ang sinabi ni Milgauss sa sementeryo ng Willingham, at ang unang necromancer, lahat ng ito ay ebidensya. Pero hindi niya alam ang gagawin ngayong alam niyang buhay pa ang kanyang kapatid. Inaliw siya ni Ash sa pamamagitan ng pagbabahagi ng sarili niyang kwento na iniwan ng kanyang ama noong ipinanganak ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Pinag-isipan niya ito ng husto at minsan ay tinanong niya ang kanyang ina, na nangakong ikukwento sa kanya kapag siya ay lumaki na. Sa madaling salita, pinayuhan ni Ash si Sylvia na huwag masyadong mag-isip at sa halip ay magtanong ng direkta. Nang medyo bumuti na ang atmosfera sa pagitan nilang dalawa, biglang dumagundong ng malakas ang kulog sa labas. Napasigaw si Sylvia sa takot at mahigpit na kumapit kay Ash, at silang dalawa ay bumagsak sa kama. Nang makitang wala ng kulog at kidlat, tumayo si Ash at sinubukang tanggalin si Sylvia mula sa kanyang sarili. Ngunit ang kanyang bigat ang dahilan kung bakit siya bumagsak muli sa kama. Bumukas ang kanyang butones, na nagpapakita ng simbolo ng dragon. Sa pagitan ng kanyang malalaki, namula si Ash at wala nang ibang ginawa kundi ang magbiro. Kinakabahang bumulong si Sylvia ng parang pagbibigay sa kanya ng berdeng ilaw, kaya yumuko si Ash. Pero walang nangyari dahil may kumatok sa pinto. Ipinahayag ni Cosette na handa na ang mga damit pang seremonya para sa prinsesa, at nang marinig iyon, agad na lumabas si Sylvia sa silid ni Ash. Sa sandaling iyon, sa hardin, tumatakbo si Iko sa ulan. Matagal na niyang alam ang sinabi ni Primrose, ngunit sumasakit pa rin ang kanyang puso sa tuwing naiisip niya ito. Natisod si Iko at natamba ng patiwarik, umiiyak sa dalamhati sa ilalim ng ulan. Sa loob ng kastilyo, balis ang hinanap ni Ash si Iko, ngunit hindi niya ito matagpuan. Sa labas, naligaw si Iko at napadpad sa harap ng isang luma at gumuguhong istruktura. Doon, hindi niya inaasahang nakita si Anya at isang grupo ng mga taga-tantalo na nagbabalat kayo at pumapasok sa kastilyo. Nang sandaling iyon, tumakbo rin palabas si Primrose at hinanap si Iko, at inalerto niya si Anya na may hawak na baril. Sumigaw si Iko para pigilan si Primrose at ibinalita ang kanyang sariling posisyon. Sa loob ng kastilyo, natagpuan ni Ash si Cosette at ipinaalam dito na nawawala sina Iko at Primrose. Tiniyak ni Cosette sa kanya na dadalo sa sayawan ayon sa plano, habang siya at ang mga katulong ay maghihiwalay upang maghanap.
Nagsimula ang sayawan sa tamang oras, lahat ay nakadamit ng elegante at nakasuot ng maskara, at ang bulwagan ay puno ng mga tao. Ngunit si Ash ay nakatayong mag-isa sa balkonahe. Lumapit si Sylvia upang aliwin siya, sinasabing mabilis na mahahanap ni Cosette sina Iko at Primrose. Bigla, nakita ni Ash si Milhouse na naglalakad kasama si Klaus at balak niya silang pigilan sa pagdalo sa party. Gayunpaman, pinigilan siya ni Sylvia. Sa sasakyang pangkalawakan, nakatayo si Anya sa ilalim ng shower, inaalala ang nangyari. Nang panahong iyon, napatay ni Iko ang tatlo sa mga tauhan ni Anya at sinugod pa ito. Dahil wala ng ibang pagpipilian, pinaputok niya ang kanyang baril. Sa ballroom, matamang nakatitig si Ash kay Klaus. Pinayuhan siya ni Sylvia na mag-relax dahil walang gagawin ang kanilang mga kalaban dito, at nagpasalamat din siya sa pagbubukas ng kanyang sarili sa mga pangyayari. Sa kastilyo, iniulat ng mga katulong kay Cosette na hindi nila natagpuan si Iko kahit saan. Tumingin si Cosette sa mga guho sa malapit, ang tanging lugar na hindi pa nila nasasuri. Sa ballroom, niyaya ni Klaus si Sylvia na sumayaw sa susunod na kanta, ngunit mas interesado siyang sumayaw kasama si Milhouse. Sa mga guho sa likuran, nakakita si Cosette ng isang pares ng sandalyas na gawa sa kahoy at mga mantsa ng dugo sa lupa. Natagpuan ng mga katulong si Primrose na walang malay sa malapit. Pagbalik sa ballroom, habang sumasayaw si Sylvia kasama si Milhouse, sinamantala niya ang pagkakataon upang tanungin kung kapatid niya ito, bakit niya ito tinawag na Sylvie, at kung ang necromancer na iyon ay si Mordred. Gayunpaman, hindi ito sumagot. Pagkatapos ng sayawan, dumating si Cosette upang ipaalam sa kanila na natagpuan na si Primrose. Pumunta silang lahat sa sala upang tanungin siya tungkol kay Iko. Labis na pinagsisihan at nagkasala si Primrose dahil ang kanyang mga sinabi ay naging dahilan upang tumakbo palayo si Iko sa kalungkutan. Pinagalitan siya ni Sylvia, sinabing si Iko ay isang dragon na ipinanganak sa anyong tao, at kung siya si Iko, matatakot din siya sa tanong kung bakit siya mukhang tao at hindi dragon. Dagdag pa ni Primrose na dinukot si Iko. Mukha silang mga tungkod ng kastilyo, ngunit ang isa sa kanila ay isang batang babae na kahawig ng isang tao mula sa tribong Tantalos. Nang marinig ito, nagalit si Ash at gustong tanungin si Milhouse. Gayunpaman, makatwirang sinuri ni Sylvia ang sitwasyon. Dinukot nila siya, ngunit hindi siya sinaktan, kaya ang pinakamagandang lugar para magtago ng isang tao ay ang spaceship ni Klaus, ang Beowulf. Sa loob ng sasakyang pangkalawakan, isang di makataong eksperimento ang sinisimulan. Sumenya si Dr. Albert na iturok ang Life Wave Column number 11 sa sinuring Alpha. Sinimulan nila ang countdown, at ang kasalukuyang subject sa pagsubok ay si Iko. Ipinaliwanag ni Dr. Albert na ang enerhiya ng buhay na ini-inject ay kinukuha mula sa Millennium. Kayang gisingin ng Yggdrasil ang nakatagong kapangyarihan ng isang dragon kahit na hindi ito kailanman maging isang Mestros. Ang Milenyo ay isang uri ng hiyas na mayaman sa enerhiya ng buhay, na kinuha mula sa abo ng isang dragon na 1,000 taong gulang. Itinurok niya ang kapangyarihang iyon sa taong pinag-aralan upang ito ay magbago sa kanyang tunay na anyo. Kolong bulang ng Vitality. 12 ang itinurok kay Iko na nagdulot ng matinding sakit, ngunit wala siyang ipinakitang reaksyon. Malamig na iniutos ni Albert na dagdagan ang doses ng Millennium. May mga cade ng parang galame na lumitaw mula sa kung saan at itinali si Iko na pumutol sa koneksyon niya kay Ash. Nangilid ang mga luha mula sa mga mata ni Iko noon niya lang napagtanto ang tunay niyang nararamdaman para dito. Ang huling paghahatid ng enerhiya ay naging sanhi ng pagkawala ng kontrol at pagsabog ng sistemang Yggdrasil sa laboratorio. Nabasag ang mga makinarya, nagliwanag ang katawan ni Iko, at lumitaw ang isang simbolo ng banal na dragon. Sina Sylvia at Ash, na nakasakay sa Lancelot, ay lumilipad patungo sa spaceship nang makita nila ang pagsabog. Ang marka sa kamay ni Ash ay nagliyab na parang apoy na nagpapatunay na may nangyari kay Iko. Bigla, isang napakalaking itlog ng dragon ang lumitaw sa kalangitan na may parehong simbolo ng kamay ni Ash. Bulong niya, kayang nasa loob yun si Iko. Sa sandaling iyon, hiniling ni Ash kay Sylvia na tumulong sa pagsadyop kay Iko, kaya sinubukan niyang utusan si Lancelot na iligtas siya. Ngunit tumanggi si Lancelot na sumunod. Lahat ng mga maestro ay nagsimulang lumipad patungo sa itlog at bigla itong nabasag. Napagpasyahan ni Ash na si Iko nga iyon. Lumipat ang eksena kay Veronica na naglalakad at nag-uusap tungkol sa mga usapin ng estado. Samantala, ang mga bisita sa sulo-salo ng palasyo ay nasa labas at pinapanood ang kaguluhan. Sinasadya ni Klaus Widerschassen na isisi kay Montremont ang kaguluhan. Habang papalapit ang dragon, nagsimulang magtakbuhan ang mga tao dahil sa takot. Nakasalubong ni Veronica si Julius, na nagsiwalat na hindi na siya ang kanyang sarili, kundi ibang tao ang naninirahan sa katawan ni Julius Pal, ang tunay na tagapagmana ng Shadow Kingdom ng Nihilania,
na matagal nang lumaban sa Imperyong Avalon. Ang dalawang lahi ay naghiwalay mula sa matalinong dragon na si Haring Imbyok. Natuklasan ni Julius ang pag-iral ni Mordred na kumuha ng kanyang anino at gumugulo sa kanya. Ipinahayag ni Mordred ang kanyang ambisyon na gawing mga alagang hayop at biktima ang mga tao. Noong panahong iyon, nakipagkasundo si Julius sa mga ipinagbabawal na tuntunin ng pagpatay ng dragon. Galit na galit si Glenn, at inatake si Mordred, sa paniniwalang siya ang tunay na sanhi ng lahat, at mali ang pagkakaakusa nila kay Julius. Gayunpaman, wala silang kalaban-laban para sa kanya. Naglakad si Mordred patungo sa dragon at lumabas sa katawan ni Julius. Sumugod si Veronica upang pigilan siya, ngunit siya ay nilamon ng kadiliman. Sa loob, siya ay hinubere na parang isang hubad na manok at pinahiya na parang isang manika ng alipin. Bago pa man siya tuluyang mawala sa sarili, hindi inaasahang nakita niya ulit si Julius. Ipinaalala nito sa kanya na kontrolado na ngayon ni Mordred si Aiko. Dumating din si Glenn para ipaalala sa kanila ang isang bagay. Sa panig ni Ash, tinatawag niya si Aiko. Siya ay kinuha ni Mordred at binago sa ibang anyo. Nakaupo ng tuwid si Navi sa loob niya habang umaalingaw ang nakakatakot na boses ni Mordred, nagtatanong kung siya ba si Dragways at hinihiling na ibigay niya ang kanyang malawak na kaalaman. Kung makakasama ni Mordred si Navi, siya ay ganap na isisilang na muli bilang ang madilim na hari. Tumanggi si Navi dahil ayaw niyang maging katulad ni Nahilania. Sinuportahan niya ang prinsesa at ang mga kabalyero ng Avalon, at pinuri si Ash dahil sa pagiging mas nakahihigit kay Mordred. Sa galit na galit, tinawag ni Mordred ang kanyang mga galamay upang atakihin si Navi. Nagbago ang sitwasyon dahil si Aiko ay pumapailan lang sa ere. Sumugod si Ash upang iligtas siya, ngunit pinigilan siya ni Sylvia. Sa ngayon, lumabas na si Veronica kasama sina Julius at Glenn, at ipinaliwanag na hindi si Milgauss ito kundi si Julius. Lumapit si Julius at naglahad ng plano. Una, kailangan nilang pilitin si Mordred palabas sa katawan ni Aiko. Hanggat patuloy na nilalabanan siya ni Navi, hindi lubos na makakabangon si Mordred na nagbibigay sa kanila ng pagkakataong ibalik si Aiko. Alam ito ni Julius dahil nabawi na ni Mordred ang kanyang mga alaala, at nabawi rin niya ang kay Mordred. Ipinaliwanag ni Julius na nakuha niya ang airship sa pamamagitan ng pagmamanipula kay Veronica, na may isang nakakahiyang sikreto na hindi niya maaaring ibunyag sa iba. Kaya tatubili niyang ipinahiram sa kanya ang barko at nangakong hahayaan siyang mag-logout pagkabalik nila. Samantala, papalapit na si Ash kay Aiko. Sa sandaling iyon, papalapit na si Ash kay Aiko. Nang maramdaman ng isang banta, agad na nagpakawala ng sinag ng liwanag ang katawan ni Aiko patungo kay Ash. Si Julius, na nagmamaneho ng barko, ay mahusay na umiwas sa mga pagsabog. Samantala, si Navi ay nakikipaglaban sa kalaban sa pamamagitan ng pagtawag ng mga kadena upang pigilan siya. Patuloy na sumugod si Ash papunta kay Aiko, na kasalukuyang nakakulong sa loob ng isang hola. Lumitaw si Navi sa harap niya at lumapit upang ibahagi ang bahagi ng kaalamang taglay niya. Pagkatapos, ipinakita ni Navi kay Aiko ang isang imahe ni Ash na desperadong sinusubukang abutin siya at iligtas. Labis na naantig at determinado si Aiko na iligtas si Ash. Dahil natuwa si Navi sa kanyang determinasyon, pinakawalan niya ang hola at sinabi sa kanya na ang kailangang gawin ngayon ni Aiko bilang prinsesa ng Avalon ay ang lumikha ng arko para kay Ash. Sa labas, ang katawan ni Aiko, na nasa ilalim na ngayon ng kontrol ni Mordred, ay halos imposibleng makalapit si Ash. Natamba siya, ngunit sa kabutihang palad, dumating si Lucas sa tamang oras upang iligtas siya. Agad na sumunod ang lahat at nagpasyang magtulungan upang tulungan si Ash na maabot ang katawan ni Aiko. Matapos salakayin si Mordred, sinenyasan nila si Luca na lumapit, na nagbigay daan kay Ash na tumalon pasulong. Nang maramdaman ang paglapit ni Ash, pinaputokan siya ni Mordred ng isang sinag, na nagpapunta kay Ash sa ibang dimensyon. Doon, lumitaw si Aiko at hinawakan ang kanyang kamay. Sa wakas ay nagtagumpay si Aiko na lumikha ng arko upang iligtas si Ash. Kahit hindi pa ito ganap na kumpleto, nailigtas siya nito sa kritikal na sandali. Mabilis na tinawag ni Ash ang Excalibur. Naglunsad si Mordred ng isa pang atake, ngunit walang kahirap-hirap itong naharang ni Ash. Habang sumusulong, tinali ni Ash ang mga sungay sa ulo ni Mordred na nagpasigaw dito sa sakit. Sa sandaling iyon, nawala ang malaking katawan, muling lumiwanag ang langit, at bumalik si Aiko sa kanyang anyong tao. Niyakap siya ni Ash, at kasama ang lahat, ligtas silang nakabalik. Maliwanag at maganda na ang mundo ngayon. Nahuli ng mga sundalong nagbago ng eksena si Anya, na nagtatangkang tumakas. Ngunit nang marating nila siya, bumagsak na ito dahil sa pagod. Samantala, si Ash ay nagpapahinga sa kama. Nakatakas si Mordred. Matapos umalis si Sylvia at ang iba pa, nawasak ang Parlamento Continental.
Nagtakbuhan ang lahat sa kaguluhan, kasama na si Klaus Widershausen. Itinuring ni Julius na isang magandang bagong simula ito at naniniwala siyang ang iba ay dapat harapin ng politika. Nagpaalam ang lahat kay Ash at nangakong makikita itong muli sa paaralan. Ngayon, sina Ash at Aiko na lang ang natitira sa silid. Nahihiyang umupo si Aiko sa tabi niya. Sinimulan ni Ash na sabihin na gusto nitong maging kabalyero niya. Pero pinigilan siya ni Aiko, ayaw niya noon. Gusto niya ng higit pa, isang kakaibang relasyon kay Ash. Gulat na tiningnan siya ni Ash, pagkatapos ay yumuko at hinalikan siya bilang tanda ng pagsang-ayon.